Tigil na yan. May trabaho tayo bukas. Chloe, nandito na tayo. Manyakis, Nabaliw ka na ba? ang lugar na ito ay, ang mga taong ito, ako ba ay, na traffic. Ayun na. Mukhang siya ay, isang matandang binatang hindi kayang magkaroon ng asawa. Huwag kang gagalaw. Parang naman. Chloe Bell. Hindi ngayon. Papatayin kita. Walang hiya kang manyakis. Salamat sa inyong dalawa, sa pagsagip sa akin. Balang araw, malaki ang gagawin kong kabayaran sa inyo. Isang basura tulad ni Ricky. Papayag ka talaga dyan. Gagapasin kita ngayon, para sa kapatid ko. Luna. Hayaan mo muna siya. Teka. Luna, makinig ka. Mali ang akala mo. Wala akong kilalang. Ricky. Luna. Mason. Para lang hindi sumama sa probinsya. Makikipagrelasyon ka sa isang basurang tulad ni Ricky. Gusto mo talaga siya. Anong problema sa kapatid ko? Oo, mayaman si Ricky, at medyo may alindog. Pero may magagandang katangian din si Mason. Tulad ng... Parang... Magandang balita. Hindi ako na traffic. Masamang balita. Napasubo ako sa web series na napanood ko. Ang orihinal na karakter para lang hindi sumama sa probinsya kasama si Mason. Nakipagtalik sa iba't iba. Nakuha niya ang diborsyo at napangasawa ang walang kwentang si Ricky Wang. Nang magsawa siya, ipinagbili niya ito sa kabundukan. Kung saan ito pinahirapan hanggang mamatay. Malupit. Napakalupit. Kung gusto mo talaga ng diborsyo, di. Hindi. 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 Anong dahilan ng pagsigaw mo? Ako. Nalulunod lang ako sa kalungkutan. Ano man ang mangyari, ang mabuhay ang pinakamahalaga. Hindi ako maghihiwalay. Uwi na tayo, mahal. Uwi ako at magkakaanak tayo ng dalawa para maging masaya ang buhay natin. Kaya hindi na tayo maghihiwalay. Anong gulo ang ginagawa mo ngayon? Chloe, hindi ba't nagkasundo tayo? Hiwalayan mo siya, tapos pakasalan mo ako. Sisiguraduhin kong hindi ka mapapadala sa probinsya. Paninirang puri. Mahal. Siya ay naninirang puri sa akin. Alam kong ayaw mong pumunta sa probinsya. Nag-aayos na ako ng paraan para sa'yo. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo ng ganito. Gusto kong pumunta ng higit sa lahat. Tayo ay mag-asawa, isang pangkat. Paano tayo maghihiwalay? Seryoso ka ba? Hindi yan, ang sinabi mo sa akin. Mason, tingnan mo muna ito. Ito ay isang kasing laki ng bato. Siya ba ay nawawala sa kanyang isip? Hindi ako baliw. Nakabalik na ako sa aking katinuan. Mahal, ang tagal nating naghanap para sa isa't isa. Mas naiintindihan ko kaysa kanino man kung gaano ka kahalaga sa akin. Ikaw. Kung handa kang manatili sa akin at pagtibayin ito, ang nangyari noon, maaari kong kalimutan. Mason, nagsisinungaling siya sa iyo. Salamat. Kasama kita. Mason, huwag kang maniwala sa kanya. Uwi na tayo. Naghihintay sa atin si nanay at tatay. Mason, hindi. Sandali. Siya ay isang ahas na mapagkunwari. Tao. Si Chloe. Ang tagal-tagal nang nagpapalipat-lipat dyan. Malamang may hinahanap yan. Baka, nilalason niya tayo. Luna, pamilya na tayo ngayon. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mason, sinabi mong sasama si Chloe sa probinsya. Totoo ba yon? Gusto ko pa rin. Bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ang pamilya Ford ay talagang mahirap. Wala man lang silang maayos na pagkain na mayaalo. Dapat kong lutuin muna sila ng pagkain para maayos ang lahat. Chloe, huwag.
Tinutulungan ko lang kayo. Ano, gagawin mo na naman yung magpapakamatay ako. Kung gusto mong mamatay, huwag dito sa kusina namin. Luna, tama na yan sa'yo. Clobel, hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy? Gusto ko lang magluto ng pagkain. Magluluto. Maganda yan. Chloe, magluluto ka talaga. Pero itinago ninyo sa akin ang lahat ng kutsilyo. Sa kusina. Ang mga gulay na ito. Kinailangan kong durugin gamit ang aking mga kamay. Dahil sobra-sobra ang ginawa mo noong nakaraan. Ano ba ang ginawa ko? Hindi ako pupunta sa probinsya kung hindi ninyo ako papayagang makipaghiwalay sa kanya at manatili sa syudad. Mamamatay ako dito mismo sa bahay ninyo. Hindi. Bumaba ka dyan. Kayong mga Ford, gusto ninyong pahirapan ang buhay ko. Kaya lalason ko muna kayong lahat. Mukhang marami pala akong nagawa noon, ano? May nakalimutan ka. Chloe, Ano naman ang gusto mo ngayon? Gusto mo pa ng panibagong bugbog? Chloe, tungkol kahapon. Hindi ako nag-iisip ng maayos. Mahihiyain kayong mga babae. Sa loob ng kotse. Hindi talaga yon ang tamang lugar. Chloe Bell. Kailan pa naging kailangan ng partikular na lugar ang pakikipagtalik kung kani-kanino? Masyado kitang minamaliit. Luna, huwag kang masyadong mabagsik. Masakit ba ang mga sinabi ko? Pero ang ginawa ni Chloe, hindi ba't mas nakakadiri iyon? Hindi. Hindi talaga ako nakikipagtalik kung kani-kanino. Tama, kami ni Chloe. Tunay kaming nagmamahalan. Nakikita mo, Chloe, ito ang tanda ng aming pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Isinusuot ko ito araw-araw. Chloe, inubos mo ang pera ng pamilya dati. Para lang bilhan siya ng relo, yon ba? Bumili nga talaga ako ng relo. Hoy, ikaw. Halika rito sandali. Chloe, tungkol kahapon, hindi kita sinisisi, basta't hiwalayan mo siya ngayon din. Pahihintulutan pa rin kita na manatili sa syudad. Tingnan mo ang relong ito na isinusuot mo. Punong-puno ng dumi. Bayad sa pagbaba ng halaga, 20% na lang ang singilin natin. Ibigay mo ang pera sa aking asawa. Magbabayad? Ikaw mismo ang nagsabi, tanda ito ng aming pagmamahal. Kaya malinaw na ako ang nagbigay nito sa aking asawa. Ngayong ibinabalik mo ito, ituturing natin itong pag-amin mo sa sarili mong kasalanan. Magbayad ka ng pera at ayusin natin ito ng pribado. Pero ito ay, tanda natin ng pagmamahal. Kung mahal kita, bakit ko siya pakakasalan? Sa tingin ko, ang utak mo ay ganap ng napalitan ng taba. Hindi ka lang nahibang, mukha ka pang. Wag na. Pero ikaw ang nagbigay nito sa akin. Sino ang nakakita noon? Ikaw. Kung ninakaw mo, ninakaw mo. Hindi nakakahiya ang umamin sa iyong pagkakamali. Pero kung ipagpilitan mong itanggi, wala akong magagawa kundi tumawag ng pulis. Chloe Bell. Ayaw mo na talagang manatili sa syudad, di ba? Kung ang syudad ay puno ng mga taong katulad mo, wala nang dahilan para manatili. Sige, huwag mong pagsisihan ito. Teka, Nagbago ang isip mo? hindi ka pa nagbabayad. Susubukan mong tumakas sa bayarin. Mahal. Tumawag ka ng pulis. Tumawag ka ng pulis. Ipaaresto mo siya para ang kanyang mga magiging anak ay hindi makakapagtrabaho sa gobyerno. CJ, Sige, nanalo ka. Tatay, nanay, tungkol sa perang ito, hayaan mo si Mason ang kumuha nito. Pwede niyang bilhan kayo ng supplements bukas. Dadalhin natin yon kapag lumipat na tayo. iba na. Talaga siya ngayon. Mahal, kung talagang seryoso ka dyan, ang pamilya natin, hindi ka namin bibigwin. Nanay, bata at tanga ako noon. Mula ngayon, kasama ko kayong lahat para magkaroon ng magandang buhay. Palaging mabait ang mga Ford sa orihinal na karakter. Lumaki ako walang magulang. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng may pamilya. Ngayong may pamilya na ako, gagawin ko ito para sa orihinal na karakter. Magkaroon ng magandang buhay. Sino nagsabing ang buhay sa probinsya ay dapat mahirap? Nakakamatay ang daang bundok na ito. Sumusuko na ako. Spoiled talaga. Mason, Anong ginagawa mo rito? narinig kong na-assign ka sa programa dito, kaya nag-apply din ako sa programa. Nauna pa nga akong dumating, ng ilang araw bago ka. Mason, tiyak na nauuhaw ka.
Nauuhaw ako. Kaibigan mo, ang bait naman niya. Si Nina ito. Dati naming kapitbahay. Nina. Kaya, hayaan mong linawin ko. Siya yung kapitbahay mong babae, yung kasama mo noon ng bata pa kayo, kaibigan mo noon ng bata. Nina. Kau parang yung historical figure, at na parang na, Chloe, na yun, may N. perfecto. Swerteng-swerte ko, nakasalubong ko agad ang bida. Sige, tingnan mo, ang ganda-ganda pala ng bida, at ang bait-bait pa niya. Nag-apply pa siya sa programa para sa kanya. Tunay na kagandahan sa loob at labas. Mason, ito siguro si Chloe. Hindi siya mukhang kayang magtiis ng hirap. Hindi nakakagulat na nagwala siya dahil ayaw niyang pumunta. Ay, isang dalubhasa sa pasibo-agresyon. Well, sa totoo lang, si Chlo ang nagpumilit na sumama sa amin. Gusto rin niyang makatulong sa pagpapaunlad ng kanayunan. Eksakto, pero mas importante, narito ako para makasama ang aking mason. Kung hindi, na walang mag-aalaga sa kanya, mababaliw ako sa pag-aalala. Ngayong nandito na ako, syempre ako ang mag-aalaga sa kanya. Ang iniisip ko lang, Chloe, baka hindi ka maka-adjust sa buhay sa kanayunan. Sa halip, si Mason pa ang mag-aalaga sa iyo. Nagdedeklara na siya ng gyera sa akin. Tama ang hinala mo. Ang tagal na nating naglalakad. Nangangalay na ang mga paa ko. Mason, kaya mukhang ikaw na ang mag-aalaga sa akin. Sabihin mo lang kung hindi ka komportable. Mag-asawa tayo. Walang abala sa pagitan natin. Oh, salamat. Mahal. Hoy, ikaw. Ayos ka lang ba, Nina? Maraming bato sa baryo. Kailangan mong mag-ingat. Baka gusto mo ng hirap. Pero hindi mo kailangang humanap ng problema. Salamat sa paalala. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Tara na, huwag nating patagalin sina nanay at tatay. Aalis na kami. Ese, Sa wakas. nakakita tayo ng lugar na napakalayo, hindi man ito mahahanap ng mga ibon. Pero tayo, nakahanap. Gaano nakatagal nang walang nakatira sa bahay na ito? Ang laki ng alikabok. Nagsisisi ka na ba ngayon? Huli na para sa ganoon. Hindi ako nagsisisi. Ito lang napakaluma na ng lugar na ito. Hindi magiging komportable dito sina nanay at tatay. Ayos lang. Galing naman kami sa probinsya. Kakayanin namin. Ayaw lang naming makita kang ganyan. Hindi naman ako nababahala. Huwag kayong mag-alala. Maya-maya, lilinisin ko ang lugar na ito. Hindi man ito tulad ng syudad, pero ito na ang magiging tahanan natin. Guwapo at marunong. Talagang magaling akong pumili. Chloe. Chloe, heto, kainin mo ito. Mahirap tunawin ang tinapay na mais. Ikaw na ang kumain. Hindi. Mas mahina ang sikmura ninyong dalawa ni tatay. Kayong dalawa ang dapat kumain ito. Hindi namin gusto ang mga ganyan ng nanay mo at ako. Ikaw na ang kumain, sige na. E di ibigay mo kay Luna. Ikaw na ang kumain. Ang payat-payat mo. Kumain ka pa, para hindi ka magreklamo kapag nagtatrabaho ka na. Ang bata naman, puro salita, pero ang lambot naman ng puso. Napakabait sa akin ng mga Ford. Sinisiguro ko, sisiguraduhin kong mabubuhay sila ng maayos. Tatay, nanay, Mason, Luna, huwag kayong mag-alala. Makakahanap ako ng paraan para kumita. Para lahat tayo ay mabuhay ng maayos. Yan ang dapat. Madali lang sabihin. Ang pagkita ng pera ay hindi ganoon ka-simple. Totoo, mahirap kumita ng pera. Pero, panahon ito ng malaking pagbabago. Maraming oportunidad saan man. Ito ang pinakamagandang panahon para mabuhay. Marami man ang oportunidad, kailangan mo pa rin ng puhunan. Kailangan nating magbenta ng mga produktong lokal. Pero hindi maganda ang lupa dito. Mababa ang ani. Ano pa nga ba ang pwede nating ibenta? Pagod ka na ba sa pagtatrabaho? Sige na, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala. Ayos lang ako. Tama. Ang delikada mo naman. Kakayanin namin ni Mason dito. Nandito ka na naman, ha? Tulong. Mason, sasama rin ako. Gusto mo magtrabaho? Eh di magtrabaho ka. Titingnan ko. Leo.
Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo sa ilog? Delikado iyon. Okay ka lang ba? Ginang, ang tagal na simula nang huli akong kumain ng karne. Gusto ko lang hamuli ng isda para makakain. Isda. Malinis naman ang tubig ng ilog na ito. Kadalasan, pagod na ang lahat sa pagsasaka. Wala na silang lakas para mangisda. Pero ang totoo, nagdudulot iyon ng isang magandang ecosystem ng ilog. At sa orihinal na palabas, nabanggit na sa isang bayan na malapit sa baryo, ay may nagbukas na hotel, kaya siguradong may pangangailangan sa isda. Chloe, anong tinitingnan mo? Mason, marunong ka bang gumawa ng lambat? Hindi. Masyadong maliit ang lambat na ito. Pwede mo ba itong palakihin? Kahit doble ng laki nito. Tigilan mo na ang kalokohan. Kulang na nga ang lubid na abaka sa bahay, at wala tayong sobra. Chloe, konti lang naman tayo sa pamilya. Hindi natin kailangan humuli ng napakaraming isda. Ang lambat na ito ay sapat na. Hindi sapat iyan. Kung walang tamang pamingwit, mababa ang sansa na makahuli. Kailangan nating gawing malaki at manalo sa laki. CJ. Kung gayon, gawin nating mas malaki ng kaunti. Mason, bakit ka naman sumasabay sa kalokohan niya? Sige na. Anak, paano mo nasabi ang ganyan tungkol kay Chloe? Chloe, ang tatay mo, ay marunong din gumawa ng lambat. Mamaya, papagawin ko siya at si Mason, nang magkasama. Matatapos ka agad iyon. CJ, Mason, nasa lambat na ang mga isda. Bilisan mo, hilahin mo na ang lambat. teka. Hindi pa sapat ang bilang. Kung hihilahin natin ngayon, matatakot at tatakas ang iba. Akala mo ba ang mga isdang yun, ay kasing tanga ng kapatid ko, nakaupo lang at naghihintay mahuli? Luna, Talagang hindi basta-basta, lalangway ang mga isda sa ating lambat. Kaya nga, kailangan nating magsimulang mag-akit sa tubig. mag-akit sa tubig. Ano nang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, gumawa tayo ng komportableng kapaligiran para sa mga isda, para manatili sila sa lugar na ito. Napakamahal ng mga tinapay na ito, at ipapakain mo lang sa mga isda. Pain ito. Baka hindi ito ang pinakakaakit-akit na pain, pero ito ang pinakamabuting. Meron tayo, sa ngayon. Kung magaling tayong mag-akit, tiyak na marami tayong mahuhuli. Hindi ako naniniwala dyan. Chloe, bakit hindi na lang tayo gumamit ng darak? Hindi. Kailangan mong gumastos para kumita. Mason, magtiwala ka sa akin. Sinasabi ko sa'yo, mag-uwi ako ng mas maraming tinapay. Teka, hindi. Mag-uwi ako ng mas maraming karne. Hindi. Chloe Bell, lumampas ka na sa hangganan. Ako, sasabihin ko ito kay nanay at tatay, at paalisin ka nila. Luna, Chloe, puntahan ko muna si Luna. Huwag mong isipin, okay, Luna? Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang mga tinapay na ito para mag-uwi ng mas marami para sa ating lahat. Chloe, 3 araw na tayong nandito ng tuloy-tuloy. Kailan natin ihihila ang lambat? Anumang oras na ngayon. Kapag kinain ng mga isda ang mga tinapay, hihilahin natin. Sana swertehin tayo. Mason. Mason, narinig ko na mahilig na magpakain ng isda si Chloe nitong mga nakaraang araw. Kinukuha niya lahat ng tinapay sa bahay para lang aipakin sa mga isda. Nag-alala ako baka hindi ka nakakakain ng sapat, kaya nagtabi ako ng ilang piraso para sa iyo. Heto, kunin mo. Hindi na, salamat. Hindi naman kami. Ganoon kahirap sa pagkain. Kapag busog ka, hindi ibig sabihin ay masustansya ang kinakain mo. Sige na, kunin mo na. Huwag mong pahirapan ang mga nagmamalasakit sa iyo. Tama si Nina. Sige, hindi na ako mahihiya. Ayaw kong mag-alala ang mason ko dahil sa akin. Hoy, hindi para sa iyo yun. Hindi mo talaga maintindihan ano mang ibigay mo sa asawa ko ay para sa amin pareho. Pag-aari naming dalawa yon. Chloe, kung gusto mong sayangin ang rasyon ng pamilya, sige lang. Pero kailangan pumasok sa trabaho si Mason. Hindi siya pwedeng magutom. Huwag kang mag-alala. Gamit ko ang sarili kong rasyon. Hindi ko hahayaang magutom ang mason ko. Ayos lang. Basta masaya ka. Okay lang sa akin ang kahit ano. Mason, kung patuloy mong papayagan ang mga kalokohan niya, ikaw lang ang magdurusa. Ikaw lang ang magdurusa. Gabi na. Hilahin na natin ang lambat.
Wow, ang dami. Nagbunga ang ating pagsisikap. Chloe. Handa na ang maanghang na isda na may inasnan na gulay. Nanay at tatay, tikman nyo, bilis. Ito para sa inyo. Ito naman para sa iyo. Umupo kayo. Kain na. Chloe, ang sarap nito. Masarap, di ba? Kailan pa gumanito ang pagluluto mo? Saan mo natutunan to? Wala akong mga magulang noong bata pa ako, kaya natuto ako sa kung ano-anong bagay. Sige, kain na kayo. Well, kahit marami tayong nahuling isda, dahil sa kondisyon ng pag-iimbak dito, mabubulok lang yan sa ilang araw. Huwag kang mag-alala, bukas, kukunin ko lahat ng isdang ito, at gagawin kong daing, magtatagal yan. Hindi na kailangan. Nanay, sa susunod na mga araw, kukunin ko lahat ng isdang ito, at ipagbibili ko lahat. At ang perang makukuha natin, ibibigay ko sa inyong dalawa para ipakita ang aming pasasalamat. Sige. Puro ka salita. Nako, anak. Huwag kayong mag-alala. Dahil pamilya tayo. Chloe, ang mahal naman dito. Kulang ang dala kong pera. Uwi na lang ako para kumuha. Hindi tayo nandito para kumain. Eh bakit tayo nandito? Para magbenta ng isda. Ginang, pwede bang hiramin ang kusina ninyo? Saglit lang. Tek, akala ko ba magbebenta tayo ng isda? Nen, restaurant ito, ha? Hindi kami nagpapahiram ng kusina. Galing po kaming ibang bayan, Ginang. Hindi makakain ng maayos ang asawa ko dito. Nangangati lang siyang kumain ng lutong bahay. Hindi naman kami humihingi ng libre. Magbabayad kami. Magbabayad kami. Ginang. Chloe. Ikaw na naman. Sinabi ko sa'yo noon, sumama ka sa akin. Ayaw mong makinig. Tingnan mo ngayon, na destino ka pa sa probinsya. Wala ka pang makitang paglulutuan? Walang paglulutuan. Mas mabuti na yon kaysa makita ang mukha mo at mawalan ako ng gana. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. $2. Siguro yan na ang buong. Baon mo sa 1 linggo, di ba? Ganito na lang. Halikan mo ako. At libre na ang kinain ninyong dalawa. Ikaw. CJ, ipikit mo ang mga mata mo. Chloe, Kumusta ang halik? Niloloko mo ako. Ginang, ang lugar ninyong ito. Kahit sino pinapapasok kung hindi ninyo, palalayasin ngayon. Hindi na ako, babalik dito. Akin ang lugar na ito. Ang mga pinapapasok ko, desisyon ko yan. Ang taong tulad mong umaalipusta sa babae ay hindi na welcome dito. Ang Rural Development Program ay para paunlarin ang bansa. Dapat, tulungan kita. Nandyan ang kusina, bahala na kayo. Salamat po, Ginang. Handa na ang isda. Ginang Gable. Tara, tikman mo ang isda ko. Hindi ko na kayo abalahin. Mga magsing irog, magpahinga kayo. Heto na, may ibang naghihintay pa. Tara, subukan mo. Espesyal na putahe talaga ito mula sa amin. Sige, susubukan ko. Wow, ang sarap nito. Binibini, magaling ka palang magluto. Naisip mo na bang magtrabaho bilang chef para sa akin? Sasahurin kita ng 50 piso kada buwan. Ito lang halos ang putahe na alam kong lutuin. Kung nagustuhan mo, ang recipe, maaari mong kunin. Ay, hindi ko magagawa yon. Bibilhin ko na lang ito sayo. Sandali, huwag magmadali. Maaari kong ibigay sayo ang recipe. Pero may kondisyon. Ngayon, sa maanghang na isda na may inasnan na gulay, ang kalidad ng isda ang pinakamahalaga. Anong pagkakataon, ang baryong tinutuluyan ko, ay may mga napakagandang isda, kaya ibibigay ko sayo ang recipe. Pero ang isda, sa akin mo kukunin. Binibini, marunong ka talagang magnegosyo. Deal, bibilhin ko ito sa halagang 80 sentimos bawat libra. Pero ang recipe mong ito, ay akin lamang. CJ. Chloe, ang galing mo. Parang hindi kita nakikilala.
kaya hayaan mong magpakilala muli ako. Kumusta? Ako si Clobel. Mason, namimili kayo. Si Mason, ang bumili sa akin ng iba't ibang paborito. Chloe, mahirap na ang buhay sa probinsya. Limitado ang pera. Hindi ka pwedeng gumastos ng ganyan-ganyan lang. Mali ang pagkakaintindi mo, ang perang ito ay pinaghirapan ni Chloe sa pagtitinda ng isda. Si Mason lang ang gustong magbigay sa akin. Ayaw tumanggap ng hindi. Kami na ang aalis. Uwi na kami para mag-enjoy sa aming mga binili. Naku, ang liit-liit na isdang yan ay nabenta ng mahigit $100. Chloe, kayo ang kumita ng perang ito. Dapat itong itago ninyo para sa inyong sarili. Huwag ninyong gastusin para sa amin. Tama ang nanay mo, itago ninyo. Hindi pwede. Simula pa lang ito. Mula ngayon, mas lalo pa tayong kikita. Tara, pasok na kayo. Chloe, bakit mo ako pinigilang? Sabihin kay Nina kanina, tungkol sa pangingisda natin. Huwag mong ipagmayabang ang iyong kayamanan. Ang pagpapayaman ay madaling, nakakapagpainggit sa ibang tao. Kaya kailangan nating manatiling simple. Sige, kung ano ang sabihin mo. Mason, anong ginagawa mo? Isang dikuryenteng panghuli ng isda. Masyadong mabagal ang pangingisda gamit ang lambat. Nakakadaloy ang kuryente sa tubig. Magagamit natin ito para sa electrofishing at siguradong dadami ang ating huli. Pag-usapan natin ito sa loob. Mason, alam kong gusto mong pahingahin ako. Naiintindihan kong ang ginawa mong gamit ay talagang maayos. Pero hindi natin ito pwedeng gamitin. Bakit hindi? Paano kung may tao sa ilog? Habang tayo ay nang i-electrofishing, maaari iyang ikamatay. Ako. Hindi ko naisip yon. Chloe. Buti na lang at napakaingat mo. At saka, hindi tayo pwedeng basta-basta mangisda ng walang limitasyon. Kung hindi, ang mga isda sa ilog ay maagang maubos. Kailangan nating iwanan ang mga maliliit at ang mga buntis. Tama. Kaya, Chloe, kapag gumawa kami ni tatay ng lambat, hindi namin gagawing masyadong masinsin ang butas. Ang talino ng asawa ko, agad na nakahuli sa sinasabi ko. O, gabi na, dapat kang magpahinga. Ha! Napaka-inosente pa rin. Pangingisda lang pala. Kung kaya mo, kaya ko rin. Clobel, lumabas ka riyan, Clobel. Sino nang maingay na iyan sa umagang-umaga? Siya ang nagpasa kuryente kay Big John. Anong pinagsasasabi mo? Ang anak ko, si John, ay naligo sa ilog kagabi, at ang iyong babae ang nagpasa kuryente sa kanya. Teka, sandali. Ginang, nasa bahay lang ako at natulog buong araw kahapon. Sigurado ka bang walang pagkakamali? Natutulog? Tama, kasama ko si Chloe buong araw kahapon. Hindi siya pumunta sa ilog. Impossible. Mason, huwag mo siyang takpan. Siya lang ang mangingisda sa baryo. Sino pa kaya? Malamang nag-iisda siya ng palihim. At aksidenteng nakuryente si Big John. Paano niya nalaman na may dekuryenteng panghuli ng isda ako? Hindi ako nagtiwala sa iyo kailanman. Talagang siya nga. Nawala na ang device. Nawala na ang device. Dahil sigurado kayong lahat na ako nga. Tawagan na lang natin ang pulis. Tawagan ang pulis, tawagan mo na sila ngayon. Chloe, hindi natin ito malulutas. Chloe, kahit gaano ka desperado sa pera, hindi ka pwedeng magpahamak ng buhay ng iba. Kung may mangyari sa aking anak, kung malubha ang kanyang sugat, papagbayarin kita. Nanay ni John, makinig muna kay Chloe. Ginawa namin ang device na iyon para makita kung makakakuha kami ng kuryente sa bahay. Sa ganoon, makakapagbigay kami ng kuryente sa buong baryo. Ng kuryente, hindi para mangisda. Hindi para mangisda. Eksakto, Chloe. Ang nangyari na. Kahit anong pagtanggi mo, walang saysay. Araw-araw akong nangingisda nitong mga nakaraang araw. Pero, pantay lang ang gamit ko. Tama. Ang Chloe namin ay nangingisda, gamit ang pantay. Pero ikaw, paano mo nalaman na may dekuryenteng panghuli ng isda ako at na pwedeng gamitin ito sa pangingisda? Ako, kagabi, nadaan lang ako sa inyo. At nakita kong may ginagawa si Mason. So, wala ka pala sa bahay kagabi. At alam mo rin, tungkol sa dekuryenteng panghuli ng isda. Anong kinalaman? Noon sa akin. Di tawagin natin ang pulis. Alam mo ang narinig ko, ngayon ang mga pulis ay kayang kunin ang mga fingerprint, direkta mula sa ebidensya. Si Mason ang gumawa ng aparatong iyon, kaya puno iyon ng kanyang mga fingerprint. Pero hindi ko man lang nahawakan iyon, kaya kung may makita silang ibang mga fingerprint, bukod kay Mason sa bagay na iyon, ang taong iyon, ang salarin. Huwag kang magdrama.
Subukan natin ang teoryang iyan. Mason, tawagan na natin ang pulis. Huwag. Huwag ninyong gawin. Nina, bakit hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis? Nga, bakit? May konsensya kang nagkakasala, simple lang. Aba. Basang-basa ang pampang sa gabi. Punong-puno ng putik. Gaya ng putik sa sapatos ni Nina, eksaktong magkapareho. Kanina ko pa ito nadampian. Hindi sinasadya. Kanina, napakainit ng panahon, matutuyo ang putik sa isang umaga, pero basa pa rin ang sa iyo. Maliwanag, kagabi mo ito nadampian. Nina, akala ko kaibigan kita. At ano ang ginawa mo? Ninakaw mo ang aming dekuryenteng panghuli ng isda para mag-electrofishing, nasaktan ng isang tao, at sinubukan mong iparatang lahat kay Chloe. Talagang nabigo ako sa'yo. Mason, ayoko lang sanang makita kang nahihirapan ng ganyan. Gusto kitang tulungan. So, inamin mo. Narinig ninyong lahat iyon, wala itong kinalaman sa aming pamilya. Gayunpaman, sa aming bahay ginawa ang aparato. Ginang, kunin ninyo itong 20 piso, ibigay ninyo kay Big John, para makabili ng masustansyang pagkain. Ituring ninyo itong pagpapakita ng aming pagmamalasakit. Ikaw na maliit, nagtiwala ako sa iyo. Paano mo nasaktan ang anak ko? Papatayin kita. Chloe, kailangan mong kumain ng kahit ano. Hindi lang talaga ako makakain ngayon. Iwan mo na lang dyan. Tapos na ang lahat ngayon, narinig ko, na na-assign din si Nina sa bukid. Malamang hindi na siya babalik. Subukan mo lang kumain ng kahit ano. Kailangan pa nating maghatid ng isda bukas. Yung isda, hindi na natin ito ipagbibili. Bakit? Ngayon alam na ng lahat na, malaki ang kita sa pagbebenta ng isda, at pagkatapos nito, dadami ng dadami ang sasali. Mawawalan agad ng laman ang ilog. Pero may kasunduan tayo sa restaurant. May pinirmahan tayong kasunduan, naalala mo. Pumayag silang sa atin lang bibili. Walang ibang pwedeng magbenta sa kanila, kaya mag-give up sila. Yun ang kinakatakot ko. Kung lahat ay makakapagkita, hindi naman siguro magkakaproblema. Pero kung tayo lang ang kumikita, sa paglipas ng panahon, may inggit sila. Ang nangyari ngayong araw, ay isang paalala. May punto ka. Sige, sang-ayon ako sa'yo. Kaya pag naghatid tayo bukas, ipapaliwanag natin ng maayos kay Ginang Geble. Mula ngayon, hindi na tayo magsusupply ng isda. CJ, Ginang, laging dekalidad ang isda ninyo. Sayang naman at titigil na kayo. Kailangan ng panahon para dumami ulit ang isda. Uminom ka ng tubig. Ang tamis. Karamihan sa mga suki ko ay may kasamang mga bata, kaya pinalitan ko ang plain water ng tubig na may pulot para magustuhan ng mga bata. Tubig na may pulot. Ginang, meron po ba kayong gatas at dahon ng tsaa? Meron. Pwede ko bang hiramin ulit ang kusina ninyo? Tikman mo ito. Bagong reset ng milk tea ang ginawa ko. May amoy ng tsaa pero hindi mapait. At masarap, malambot ang lasa ng gatas. Sayang at kulang ako sa oras. Kung hindi, may boba gawa sa malagkit na bigas. Nakasama, lalo itong magugustuhan ng mga bata. Chloe, ipinagbibili mo ba ang reset na ito? Alam mo, tama ka. Ang ganda ng ganito. Kung magbubukas ka ng sarili mong tindahan, malaki ang kikitain mo. Mas gusto ko na lang ibigay ito sa inyo. Kanina pa, sa mga burol sa likod ng baryo, may taniman ng tsaa doon. Magaganda ang mga dahon ng tsaa. Magtatagal ito sa atin. Parehong usapan tulad ng dati. Ako lang ang supplier mo ng tsaa. Kung magbenta ito ng maayos, mag-iisip ako ng paraan para makakuha ng supply ng gatas. Pagdating ng panahon, gets ko. Eksklusibong deal. Sandali lang. Bigyan kita ng reset ng boba. Mas gaganda ang milk tea. CJ. Ano to? Ang ganda. Chloe, ikaw din ang nakaisip nito.
Itong milk tea, bagong partnership ito, sa pagitan ko at ng restaurant. Maraming trabaho ito para sa lahat. Mula ngayon, pagkatapos ng trabaho, sasama ka sa akin para mamitas ng dahon ng tsaa. Laging may kakaibang ideya. Pagod na ako araw-araw pagkatapos ng trabaho. Tapos dagdag trabaho pa. Luna, kung ikaw lang ay, kung ikaw. Arb, nakakainis. Matutulog na ako. Hindi ba't mamimitis tayo ng tsaa bukas? Ikaw. Sasama kami sa'yo. Nandyan ka na. Pagod na ako. Ang dami na naming napites na basket. Dagdag pa yung basket na naiwan natin sa burol. Sapat na yun, di ba? Malayo pa, kailangang i-roast ang mga dahon pagkatapos mamitas. Kakaunti lang ang maiiwan ng ilang basket na to pag na-roast na. Okay lang, magpahinga kayong lahat. Mamaya, aakyat ako sa mga burol para mamitas pa. Sasama ako sa'yo, anak. Hindi, sasama ako sa'yo. Hayaan mong magpahinga sina Luna at nanay. Hindi, huwag kang magbiro. Delikado sa mga burol paggabi. Dito ka na lang sa bahay. Tingnan mo, ang kalidad ng mga dahon ng tsaa na ito. Oo, tama, sasama ako kay Mason. Hoy, mga Ford, ang iyong ama, nahulog ng malala mula sa burol. Kung hindi dahil sa'yo, na nagpumilit kang mamitis ng dahon ng tsaa, hindi sana nasaktan ng ganito si tatay. Mula nang tumapak ka sa bahay na ito, hindi mo kami itinuring na tao. Luna, paano mo, nakausap ng ganyan si Chloe? Kayong lahat ay kakampi niya. Kayong lahat ang magkakapamilya. Luna, Nanay, dito ka na lang at alagaan mo si tatay. Ako na ang hahanap sa kanya. Lahat sila kakampi niya. Hindi na ako muling tatapak sa bahay na ito. Manugang, nandyan ka pala. Hinanap ka namin saan-saan. Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Ako ang biyenan mo. Tigilan mo yan. Sino ba kayo? Hindi ko kayo nakita o nakilala kailanman. Ano ba yung ingay na yan? Sa kalagitnaan ng gabi? Ginoo, hindi ko sila kilala. Tulungan niyo po ako, Ginoo. Ito ang manugang ko. Tumakas siya kasama ng ibang lalaki. Ang hirap na hirap kami. Nahanapin siya. Sinusubukan lang naming pauwiin siya. Kasinungalingan yan. Talagang hindi ko kayo kilala. Basta't umuwi ka lang, at magpakabuti ka, ang anumang nangyari noon. Kalimutan na natin. Eksakto. Kahit na gusto mong maghiwalay, kailangan mong umuwi at pag-usapan ng maayos. Umuwi na tayo. Ginoo, tulungan niyo po ako. Hindi ko sila kilala. Binibini, dapat ay umuwi ka, at ayusin mo ito sa kanila. Umuwi na tayo. Halika na. Naririnig mo ba ako? Tatay, Huwag mong hawakan si Luna. Umusog ka, pakawalan mo siya, ngayon din. Usapang pamilya ito. At ikaw ay isang dayuhan. Anong pakialam mo? Eksakto. Kalokohan, manugang ako niya. Ni hindi pa nga nakipag-date si Luna. Anong pamilya ng asawa? Sa tingin ko, mga kidnapper kayo. Anong gagawin natin? Tinawagan ko na ang pulis. Wala sa inyo ang makakatakas. Mabuti pa ay dalhin na rin natin ang dalawang ito. Kunin na silang lahat. Walang gagalaw. Tara na. Luna, ayos ka lang ba? ayos na ngayon. Chloe, salamat. Luna, ayos na ngayon. Ayos na. May nangyaring ganito kabigat. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Huli na nang malaman ko. Ayokong istorbohin kayo ni tatay. Kumusta si Luna? Inuwi ko na siya, medyo natatakot lang siya. Buti na lang, nakarating si Chloe ng tama sa oras. Nandito na ang resulta ng X-ray. May bali ang buto sa binti ng pasyente. Kailangan ito ng operasyon. Gagawin namin. Para sa operasyong ito, magkano ang magagastos? Kailangan ninyong maghanda ng 300 piso. Doc, hindi namin ito gagawin. Wala kaming ganoong pera sa bahay. Pero ang inyong... May pera kami. Doc, maghanda na po kayo. Sa lalong madaling panahon, dadalhin ko ang pera. Chloe, ang pera mula sa pagtitinda ng isda kanina ay nabawasan na sa halos 200 piso. Marami tayong nakuha na dahon ng tsaa kanina. Ipoprocess ko sila ngayon. Dapat aabot tayo sa oras. Hindi pwede. Ilang araw ka nang nagtatrabaho, kailangan mong magpahinga.
Nababahala ka sa akin. Bakit may usok? Tingnan mo, sa labas mismo ng pinto natin. Saan nanggagaling yon? Usok. Luna, ayos ka lang ba? Nakita kong pareho kayong busy, at malapit na ang deadline ng delivery. Kaya tinanong ko ang kapitbahay natin, si G. Woods. Naturuan ako kung paano magsaing ng dahon ng tsaa. Hindi masama, Luna. Mas magaling ka pang magsaing kaysa sa akin. Magaling. Heto. Salamat. Sa bayad na ito, sapat na para sa operasyon ni tatay. Salamat. Aalis na ako. Dito ka matulog sa bahay ngayong gabi. Kami ni Luna ang may iwan sa ospital. Nababahala ka sa akin. Huwag mo nang isipin yon. Pamilya naman tayo. Alam mo, ang gwapo talaga ng asawa ko. Mason. Tara na. CJ. Gabi na. Dapat magpahinga ka na. Aalis na ako. Luna Ford, ngayon, paano mo babayaran ang pagdaldal mo? Ang kapal ng usok pumapasok sa mga mata ko. Teka, ang apoy mo, namatay. Mahigit 10 minuto na ang nakalipas. Patay na pala. Kung patay na, kailangan nating iligpit ang mga dahon ng tsaa. Agad. Ako, nasaan ang bag ko? Ang bag ko, hahanapin ko. May kakaiba. Mason, makinig ka, may sasabihin ako. Chloe, sa tingin niya. Hoy, kailangan ko nang magtrabaho. Mag-usap na lang tayo mamaya. Ginang, sa ngayon, hindi mo na kailangang maghatid ng dahon ng tsaa. May problema ba sa kalidad ng aming tsaa? O nagsasawa na lang ang mga customer? Wala namang problema sa tsaa ninyo. At mabuti ang benta ng milk tea. Pero nitong mga nakaraang araw, naubusan kami ng gatas. Kaya balak namin na itigil muna ang pagbebenta ng milk tea. Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala, Ginang. Tungkol sa gatas, mag-iisip ako ng paraan agad. Chloe, Tatay, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Pero, parang ang lalim ng iniisip mo. Anong nangyayari? Wala kaming mapagkukunan ng gatas ngayon. Hindi na makakagawa ng milk tea ang restaurant. Ang negosyo natin sa tsaa, baka maputol. Gatas. May dating kasamahan ako sa hukbo na may bukid. Gusto mong ipatanong ko sa kanya? May connection ka rin para doon. Tatay, ikaw ang aming swerteng bituin. Bibilan kita ng kahel. Lagi kong naririnig na nagyayabang ang matandang Ford tungkol sa pagpapakasal sa isang mabuting asawa. Ngayon naiintindihan ko na, Mason. Swerteng-swerte ka. Chloe, kahanga-hanga siya. Ginoong Lewis, sinabi sa akin ng tatay ko na veterano ka sa bukid. Pumunta kami para magtanong kung marami kayong baka na panggatas dito. Bakang panggatas, HMM. Karamihan dito ay manok at pato. Kung gusto ninyong mag-alaga ng baka, hindi ba mas madali sa sarili ninyong baryo? Ang baryo namin ay may kalabaw lang para sa pag-aararo. Gusto talaga naming mag-alaga ng gatasang baka. At saka, wala kaming masyadong karanasan. Kaya naisip naming pumunta rito para humingi ng payo ninyo. Well, may isa akong gatasang baka. Pero ang aming sakahan, puro manok at pato ang andito. Wala lang talaga kaming pondo para mag-alaga pa ng marami. Para mag-alaga pa ng gatasang baka. Ginoong Lewis, paano kung kami ang bibili ng mga baka, tapos kayo ang mag-aalaga para sa amin? Kami ang bahala sa pagkain, at bawat buwan, bibigyan namin kayo ng dagdag na 10 dolyar. Well, hindi pa ako nakagawa ng ganito dati. Oh, sige na, may unang pagkakataon para sa lahat. Huwag kang mag-alala, ang 10 dolyar ay panimula lang. Kung magtagumpay ito, pwede nating pag-usapan ang pagtaas nito.
Sige, susubukan ko. Hindi ninyo alam kung paano pumili ng mga baka. Mamaya, ako na ang pipili ng ilan para sa inyo. Salamat, Ginoong Luis. Walang problema. O, siya nga pala, Ginoong Luis. Iyong gatasang baka na inaalagaan ninyo. Nagbibigay na ba ito ng gatas ngayon? Sa ngayon, gusto naming bumili ng ilang gatas. Walang problema. Hindi ko naman kayang inumin. Ang ganoon karami mag-isa. Mula ngayon, bawat linggo, dadalhan ko kayo ng 2 timba. Tara, magpaka ng isa para sa inyo ngayon. Chloe, ikaw ang may kasalanan kung bakit ako napadpad sa lugar na itong pinabayaan ng Diyos, at hindi kita palalampasin. Ginang Gable. Tingnan ninyo ang dala ko. Ano yan? Gatas. May nakausap ako para sa regular na supply ng gatas. Makakakuha na ako ng 2 timba bawat linggo ngayon. At huwag kayong mag-alala, marami pa iyan sa pinanggalingan. Chlo, sa galing mo. Magtinda lang ng tsaa. Sayang na sayang ang talento mo. Medyo kapos kami sa pera ngayon. Pero sa susunod, ang target ko ay malalaking negosyo. Gusto ko yan. Mahal. Alam mo, may kaunting ekstrang pera na tayo ngayon. Paano kung mag-upa tayo ng pwesto? Para lang sa milk tea. Hindi pwede. Makakasapak yan sa paa ni Ginang Gable. Restoran ang pinapatakbo niya. Tindahan ng milk tea naman ang atin. Hindi naman magkakasalungat yon. At saka, magkakamal tayo ng pera ng patas. Hindi naman pagnanakaw yon. Noong nagsisimula pa lang tayo, si Ginang Gable ang tumulong sa atin. Ibig sabihin, siya ang aming tagapagligtas. Hindi natin pwedeng basta siya talikuran ngayon. Ayoko lang talagang makita kang napapagod ng husto. Masyado nang mabigat. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Huwag kang mag-alala tungkol sa tindahan. Alam ko ang ginagawa ko. Lumalamig na, kain ka na. Tatay, gusto ko rin. Tatay, gusto ko rin. Mason, kailan ka nagkaroon ng ganito kalaking bata nang hindi ko alam? Sa likod ko, Ako, hindi ko siya kilala. Sino-sino itong batang ito? Wala akong ideya. Hoy bata, huwag mong tawagin ganito ang mga tao. Hindi naman, ikaw ang tatay ko. nakikita mo ang ibig kong sabihin? Isang batang ganito kabata. Magsisinungaling kaya siya? Talagang hindi ko siya kilala. Itong batang ito, tinatawag na nanay at tatay ang lahat. Sinusubukan lang makakuha ng pagkain. Binibini, mali ang pagkakaintindi mo sa iyong asawa. Hoy bata. Ano ang pangalan mo? Nanay, ako ito, si Joey. Nanay, gutom pa rin ako. Pwede mo ba akong bilhan ng isa pang mangkok? Please, nanay. Joey. Nasaan ang mga magulang mo? Kayong dalawa ang nanay at tatay ko. Hayaan mo akong magtanong. Joey, nasaan ang bahay mo? Kapag tapos na tayong kumain, ihahatid ka namin pa uwi. Wala akong bahay. Kadalasan, kapag napapagod ako, sa kalye lang ako natutulog. Mukhang siya ay isang ulila. Joey, paano kung mamayang gabi, sumama ka sa amin pa uwi? Kapag nakita na namin ang mga magulang mo, isusundo ka namin pa uwi, okay? Talaga, ang galing. May bahay na si Joey ngayon. May bahay na si Joey ngayon. Mukha siyang kamukha mo. Mason, hindi naman talaga siyang anak mo, di ba? Hindi naman. Sinabi lang niya na tinatawag na tatay ng batang ito ang lahat. Sa tingin ko, siya ay isang ulila. Sinusubukan lang makakuha ng pagkain. Heto na, Joey. Dapat natin siyang dalhin sa ampunan. Hindi siya pwedeng manatili sa atin magpakailanman. Ayaw pumunta ni Joey sa ampunan. May nanay si Joey. CJ. Hindi ka namin isusundo. Hindi ka namin isusundo. Kung hindi sa ampunan, saan pa? Kung gayon, pananatilihin na lang natin siya. Isa lang naman itong dagdag na bubusugin. Kung talagang hindi natin mahanap ang kanyang tunay na mga magulang, maaari tayong magsimula ng proseso ng pag-ampon. Ang cute-cute niyang bata, at makakaligtas tayo sa sakit ng panganganak.
Pero sandali, hindi natin masyadong kilala ang batang ito. O ano ba naman, kapalaran na nahanap natin siya. Ipinahahayag ko, simula ngayon, si Joy ay opisyal ng bahagi ng ating pamilya. Ano ba yan? Maayos naman ang sampayan ng damit. Paano bigla na lang ito bumagsak? Tabingi kasi. Ayos lang. Maglalagay ako ng panibago. Nanay, anong ginagawa natin dito? E di-discharge si Lolo ngayon. Nandito tayo para sunduin siya. Pwede nang i-discharge ang tatay mo ngayon. Siguraduhing marami siyang pahinga. Sige, salamat, Doc. Tatay, anong nangyari sa mukha mo? Wala, nangangati lang ng kaunti. Ang kakaiba naman, maayos naman siya kanina. Bakit ngayon lang siya nagka-allergic reaction? Tatay, ano nang nangyayari? Nanay, gutom na ako. Gutom. Gagawa ako ng makakain mo. Maghintay ka lang, malapit na yan. Nanay, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Laging maayos ang kalan. Ano nang nangyayari ngayong araw? Bakit bigla na lang ito nagliyab? Kasalanan ko itong lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana ito nangyari. Hindi mo kasalanan yan, baby. Hindi lang naging maingat si mommy. Nanay, sa tingin ko dapat na akong umalis. Bakit? Hindi ka ba masaya dito, Joy? Eh bakit mo gustong umalis? Dahil ako ay isang munting malas. Simula nang dumating ako rito, nasira ang sampayan sa bahay. Nagkasakit si Lolo. At pati ikaw, muntik nang masaktan sa sunog na iyon. Joy, mahal, hindi mo kasalanan iyon. Mga aksidente lang iyon. Kasalanan ko iyon, ang sarili kong nanay, dahil malas ako, kaya ayaw niya sa akin. At ang pangalan ko ay hindi Joey. Ito ay malas, tulad ng malas. Elde, Yisde, huwag kang umiyak. Joey. Joey, makinig ka sa akin. Joey. Mula ngayon, ikaw ay aking anak na. Joey ang pangalan mo. Isang mapalad na munting Joey. Heto na. Tigilan na ang pag-iyak. Ano ba itong lahat? Nanay, gusto naming ampunin si Joey. Kakakumpirma ko lang. Buhay pa ang tunay na ina ng bata. Kung gusto ninyo siyang ampunin, kailangan ninyong magkaroon ng personal na pahintulot ng ina. Pero ang ina niya ay tinalikuran na siya. Hindi nga namin siya makontak. Kung ganoon, kailangan muna ninyong dalhin muna siya sa ampunan, tapos sundin ang tamang proseso ng pag-ampon. Nanay, kailangan ko bang talagang pumunta sa ampunan? Mason, paano kung alagaan muna natin si Joy? Aasikasuhin natin ang papeles. Kapag nakita na natin ang nanay niya. Sang-ayon ako. Bukod pa riyan, hindi ko rin kayang isipin na siya ay mapupunta sa ampunan. Yehey, may tahanan na si Joey. Dahan-dahan lang. Mason, Chloe, may nangyaring masama. Ano ang nangyari? Huminga ka muna. Ang mga halaman ng tsaa sa mga burol. May nagsunog sa mga iyon. Impossible. Kailangan kong patayin iyon. Chloe, ang laki ng sunog, masyadong mapanganib. Tama siya. Chloe, pwede naman tayong kumuha ng bagong dahon ng tsaa, pero hindi mo pwedeng isugal ang buhay mo ng ganyan. Hindi ito tungkol sa tsaa. Sunog sa kagubatan ito. Sa ganitong init, mabilis kumalat ang apoy. Kung masusunog ang lahat, paano na ang mga hayop? Paano na ang mga taga-nayon? Sasama ako sa'yo. Ako rin. Ang gabi talaga, buti na lang napatay natin ang sunog. Sayang naman ang taniman ng tsaa. Mukhang kailangan nating humanap ng ibang paraan. Ay, okay lang yan. Chloe, hindi mahalaga kung magkano ang kikitain natin. Basta't magkakasama tayo, kakayanin natin ang lahat. Hey! Naku po. Ay naku, ayos lang ba kayong lahat? Ayos lang kami, nanay, napatay na ang sunog. Walang nasaktan. Ay,
Salamat sa Diyos, nakakagaan ng loob. Narinig ko lang, nahuli na nila ang nagsunog. Dinadala na siya ng pulis, dito sa Nayon ngayon, para kilalanin ang lugar. Nagsunog. Tama, So hindi pala ito aksidente. gusto kong makita, kung sino ang walang puso, para magsunog sa kalagitnaan ng gabi. Siya yon. Siya ang salarin. Nina, Chloe. Mukhang masaya ka, na nakikita mo akong ganito. Huwag kang magpakampante, sinunog ko ang lahat ng tsaa. Sa mga burol. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo ngayon. ang bundok na ito, ang pinagkukunan ng kabuhayan ng lahat. Dahil lang sa hindi ka masaya, susunugin mo ang buong bundok. Naiisip mo ba na pwedeng may mamatay dahil sa'yo? Ano naman kung may namatay? Tingnan mo ang buhay ko. Tapos na ito. Kung sakaling may mamatay, isama mo na lang ako sa impyerno. Nina. Hindi ka na tao. Mason. Mason, hindi ganoon. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Ano ba ang meron siya na wala ako? Bakit siya pa ang pinili mo? Bakit siya? Bakit siya ang pinili mo? Nanay, wala ka pang kinain buong araw. Hindi gutom si nanay, mahal. Nanay, dahil ba, nalulungkot ka sa sunog? Nag-aalala lang si Joey. Na kung wala ako, baka hindi nangyari ang sunog. Huwag kang magsalita ng ganoon. Ang sunog, nangyari yon dahil may tao na sumunod sa masamang kaisipan. Wala yon sa atin. Kung alam mo namang kasalanan ng iba. Bakit ikaw ang sinisisi mo? Hindi naman. Naiisip ko lang, kung hindi ako kinamumuhian ni Nina, baka hindi nangyari ang sunog. Ang pagkamuhi niya sa'yo, problema niya yon. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil sa problema ng iba. Marunong kang magpatahan kay Joy. Huwag mong sabihin na hindi mo magawa yon para sa sarili mo. Yung laging kayang-kaya na, Chloe, magpapatuloy lang tayo sa pagtatrabaho kapag nakapag-ipon na tayo. Pamumunuan natin ang buong baryo. Patungo sa kasaganaan. Lilith, Hindi ko maintindihan kung bakit. Bigla siyang nagbago ng husto. Pero sa kanyang kalagayan ngayon, 2,481 piso. 2,482 piso. Nanay, anong ginagawa mo? Binibilang ko kung magkano ang pera natin dito sa bahay na pwede talaga nating gamitin. Para malaman kung sapat ba, para magsimula ng bagong negosyo. Kung gusto nating kumita, kailangan nating mag-isip ng bagong plano. Sige, laban, nanay. Halika na. Joey, nasaan ang nanay mo? Nagbibilang ng pera. Tumakas. Mason. Mukhang mawawala sa iyo ang asawa mo. Lenny, Naku naman. Aalis na ako. Hoy. Ha. Chloe. Kahit na ang kapatid kong lalaki ay medyo ungol, hindi naman pangit tingnan. Chloe, huwag kang umalis. Ha? Nanay, huwag kang umalis. Mason, asawa mo ba ang gusto mo o ang katangahan mong orgulyo? Eksakto. Kilos. Ha? Chloe. Huwag kang umalis. Ano ba tong nangyayari? Titingin lang ako ng pwestong pwedeng pagtayuan ng tindahan. Ah, Ay, pwesto. Chloe, titingin ka ng pwesto, kahit napupunta ka, kumain ka muna, tama ba? Eksakto, dapat muna ang pagkain. Dapat muna ang pagkain. Halika, kumain ka muna. Sige na, kain muna tayo. Pwede ka namang pumunta mamaya. halika na. Umupo ka. Kaya kayong dalawa, magbubukas ng tindahan. Eldeneth, Ano ang ibebenta mo? gusto kong magbenta ng mga damit na ako ang nagdisenyo. Baka hindi pa alam ng mga tao dito sa baryo. Pero sa bayan, uso na ang mga tao sa fashion at pag-aayos. Kung masasakyan natin, ang alon na to, malaki ang kikitain natin. Hindi masama.
Mababa ang puhunan sa damit. Sakto sa atin ngayon. Eldeneth. Kaya, gusto kong maagang magsimula para tumingin ng mga pwesto at habang nandyan na ako, magsaliksik din tungkol sa merkado. Magandang ideya. Sang-ayon ako. Nanay, suportado din kita. Ang lambing mo naman. Kain na tayo, kain na tayo. Kaya, ano ba yung drama kanina? Tungkol saan? Nanay, ito ay kain. Tingnan mo ang lugar na ito. Ito ang pinakaabalang lugar. Sa buong bayan, tiyak na marami tayong kukuhaing customer. Maraming customer dito. Perpekto rin ang lokasyon. Pwede na ito. Tara, silipin natin. Anong ginagawa natin dito? Dito tayo magpapagawa. Ito ang pinakamalaking tailor shop sa bayan. Tailor shop sa bayan. Pwede tayong makipagtulungan sa kanila. Makipag-partner sa kanila. Ginoo, nandito kami para magpatahi ng damit. Naman, kayang-kaya namin gawin lahat ito. Anong klaseng estilo ang gusto ninyo? Mason. Ginoo, may naisip akong ilang disenyo. Sa tingin nyo, kayang gawin? Bini-bini. Hindi pa namin nagagawa ang ganitong estilo. Ang ganitong klaseng estilo. Ang tela ay napakamatingkad. Alam kong mahirap ito. Kaya nga kami pumunta sa inyo. Alam ng lahat na kayo ang pinakamalaking at pinakaprofesional na tailor shop sa bayan. Sige na nga, ayos. Balikan nyo pagkalipas ng isang buwan. Isang buong buwan. Para lang sa ilang damit. Ganon katagal. Tulad ng sinabi mo. Kami ang pinakamalaking shop dito. Hindi lang kayo ang customer namin. Ang customer namin. Ginoo, pwede bang bilisan nyo? Magiging regular na customer na kami mula ngayon. Ang aming shop may sariling patakaran. Ay may patakaran. Kung sa tingin nyo ay mabagal, pwede nyo namang dalhin sa iba ang negosyo nyo. CJ, maghihintay kami. 2 piso ang bawat piraso. Ay 2 piso. Magbayad muna kayo ng kalahati bilang deposito. Ang mahal naman yan. Wala kaming sample para sa disenyong ito. Ang aming mananahi ay kailangan ng oras para pag-aralan ang disenyo nyo. Ginoo, hindi nyo pwedeng apihin ang customer dahil lang kayo ang pinakamalaking shop sa bayan. Alam nyo ba, pwede kitang ireklamo sa pagsusobra ng presyo. Kung hindi nyo kayang bayaran, huwag na lang. Huwag nyo akong sayangin ng oras. Labas? Labas? Lumabas kayo. Labas? 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 Chloe, bakit hindi na lang si nanay ang gumawa? Lahat ng damit sa bahay natin noon ay gawa ni nanay. 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 Anak, anong problema? Anong nangyari? Pumunta ako sa tindahan ng mananahi ngayon. Inaapi nila ang mga customer dahil sila ang pinakamalaking tindahan sa paligid. Sinabi sa akin ni Mason na ang galing mo sa pananahi ay kilalang kilala bilang pinakamagaling. Nanay, pwede mo ba akong tulungan? Gumawa ng ilang sample na damit? Akala ko may malaking problema. Walang problema. Anong klaseng gusto mo? Sabihin mo lang kay nanay. Ikaw ang pinakamagaling, nanay. Ipapakita ko sa iyo ang mga disenyo na iginuhit ko. Sige, tingnan ni nanay. Ang dami. Matingkad, di ba? Sariwa, di ba? Tingnan mo itong baywang. Luna. Anong meron, Chloe? Lumayo ka sa akin. Anong ginagawa mo? Sumama ka sa akin. Ang bagong disenyo kong damit. Ano sa tingin mo? Maganda. Ito ay bago. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Ito ay talagang espesyal. Hindi ba masyadong matingkad ang mga kulay? Hindi naman. Nakakaganda ito ng kutis mo. Ang isang binibini na tulad mo ay hindi dapat manamit ng napakapayak. Ang matingkad ay puno ng buhay. Tulad ko, ito ay para sa iyo. Salamat, Chloe. Nanay, pwede ka bang magsikap sa mga susunod na araw at gumawa pa ng ilang set? Gusto kong subukang ibenta ang mga ito. Para sa bawat pirasong mabenta, bibigyan kita ng $1 na komisyon. Oh, anak. Pamilya na tayo ngayon. Bakit pa pag-uusapan ng pera? Hindi pwedeng ganoon. Kung hindi mo kukunin ang pera, hindi ko na kayang ipagawa sa iyo ang mga ito. Sige. Gayunpaman, nandito lang naman ako sa bahay at wala namang gaanong ginagawa. Gagawa pa ako ng ilang set. Eldeneth, magsumikap tayo. At simulan na natin ang negosyong ito. Bukas na ang tindahan. Tuloy po kayo. Dito po. Slow. Mabuhay. Halika, tingnan mo.
Maligayang bati sa pagbubukas ng iyong tindahan. Hi, nakarating ka rin. Sakto ang dating mo, may pinili akong damit. Bilang regalo para sa iyo. Subukan mo. CJ. Slow. Ang ganda ng mga damit mo. Parang galing sa pelikula. Nagustuhan mo, dapat mas madalas ka nang pumunta rito. Mga bagong dating, ipag-ipunan ko lahat para sa iyo. Deal, mula ngayon sa aking tindahan. Tutulungan din kitang ipromote ang iyong tindahan. Ha? Ayos yan. Sandali, teka. Hoy, bago pa lang ang tindahan ko. Bagong-bago ang mga estilo, pero hindi pa ito gaanong kilala. Pwede bang bigyan mo ng kupon para sa tindahan ko? Ang mga customer mula sa iyong tindahan? Ikaw, nakikipagnegosyo ka na sa akin. Matagal na tayong magkasama sa trabaho. Sige na, tulungan mo ako, please. CJ, alam kong magaling kang magluto. Pero pinili mo pa rin na magtayo ng tindahan ng damit. Una sa lahat, ayaw mong makipagkumpetensya sa akin. Ang bait-bait mo sa akin. Siyempre, tutulungan kita. Mula ngayon, ang mga customer na bibili ng damit sa iyong tindahan ay pwedeng pumunta sa akin at makakuha ng libreng milk tea. Maraming salamat. Ay naku. Flo. Gutom ka na siguro, kumain ka muna. Ang benta ngayon, sobrang lampas sa inaasahan ko. Ang mga damit sa tindahan ay halos maubos na. Kailangan nating gumawa ng mga bagong disenyo. Abala si nanay sa paggawa ng damit araw-araw. May ginagawa siya at masaya siya roon. Elvenet. Pero kung sinanay lang ang aasahan natin, tiyak na hindi natin masusundan ang demand. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Punong barangay. Flo, anong meron? Hoy, hoy, hoy. Huwag mo akong subukang lagyan ng suhol. Hindi ganoon. Maihihilingin lang sana ako sa iyo. Natipunin ang mga ginang sa barangay. At dalhin sila sa bahay ko. Bakit mo kami tinawag dito? Oo, ano ba to? Wala akong ideya. Oo, anong nangyayari? Halika, lumapit kayo. Mga binibini. Kaya, ito ang sitwasyon. Kamakailan lang ay nagbukas ako ng tindahan ng damit. At, inaasahan kong makikiusap ako sa inyong lahat ng pabor. Flo, alam namin lahat ang tungkol sa tindahan mo. Alam namin, pero yung mga damit mo, hindi naman namin magagamit yan sa labas. Tingnan mo. Huwag mo kaming subukang akitin na bilhin yan. Hindi. Ay, hindi ko kayo inimbitahan dito para gastusan ninyo ako. Kundi para tulungan kayong kumita. Kumita ka raw. Kita mo, alam ko, na kayong lahat ay magagaling sa inyong mga kamay. At ngayon, kailangan na kailangan ko ng mga mananahi. Kaya, gusto ko kayong upahan para gumawa ng mga damit para sa akin. Babayaran ko kayo ng 50 sentimos bawat piraso. Kapag mas marami ang nagawa ninyo, mas malaki ang kikitain ninyo. 50 sentimos? Talaga? Flo. Sigurado ka bang kaya mong bayaran yan? Mabilis kaming magtrabaho, alam mo. Huwag kang mag-alala. Naghanda pa ako ng kontrata. Kapag napirmahan na natin ito, kung hindi ako magbayad, maaari ninyo akong isakdal sa korte gamit ito. Well, siguro pwede kong subukan. Isama mo rin ako. Maliwanagan lang tayo sa isang bagay. Ang kalidad ay hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Kung may anumang problema, hindi kayo mababayaran. Ay, huwag kang mag-alala tungkol doon. Matagal na kaming gumagawa ng damit. Halos buong buhay namin. Tama ba? Maganda ang kalidad, sigurado. Sige, kung ganoon. Sa mga susunod na araw, si nanay ang magtuturo sa inyo ng lahat. Araw-araw, pumunta kayo sa amin para kunin ang tela. Kapag tapos na kayo, ibalik ninyo lang dito. Desisyon na kung gayon. Ang galing naman, ang saya, napakaganda, gagawin namin ang aming makakaya. Maaasahan mo kami. Chloe. Hindi ba sa tingin mo, parami ng parami ang nawawalang customer? Normal lang yan, walang taong bibili ng damit araw-araw. Hindi normal. Kaninang umaga, wala ni isang customer ang pumasok. Sa tingin mo, baka may nagnanais na nakawin ang ating negosyo. Gusto kong i-refund. Kalimutan mo na, umalis na tayo. Hindi, sinabi ko lang sa'yo na dito bumili. Dahil maganda ang estilo nila, at mukhang maganda ang kalidad. Kaya yon. Pero tingnan mo itong shirt, hindi lang pangit ang kalidad, umiikli pa. Anong klaseng basura ito? Nakita mong hindi alam ng asawa ko, kaya niloko mo siya. Tama ba? Ginang, pakiusap, kumalma po kayo. Ang mga damit sa aming tindahan ay dumadaan sa mahigpit na pagsusuri ng kalidad. Hindi basta-basta ikli o kukupas yan. Tingnan mo nga. Anong klaseng tela ito? Umiikli ng isang buong sukat pagkatapos ng isang laba.
Imposible. Alam ng sino mang bumili sa amin na matibay ang kalidad ng aming produkto. Nandito ka lang ba para manggulo? Ganito ba ang treto ninyo sa mga customer? Sige. Hoy, mga tao, tingnan ninyo ito. Ang mga damit mula sa lugar na ito ay basura talaga at ayaw pang aminin. Walang dapat muling mamili dito. Ang kapal ng mukha mong magingay ng ganyan. Luna, pag-usapan natin ito sa loob. Ngayon ka lang magsasalita ng maayos. Huli na para dyan. Makinig ka. Sisiguraduhin kong magsasara ang tambakan mong ito ngayong araw. Anong klaseng negosyo ito? Paano nangyari ito? Kung ipipilit mo ito, hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Ang damit mong ito ay talagang hindi galing sa aking tindahan. Hindi totoo. Ayon sa asawa ko, dito mismo niya binili sa inyong tindahan. Lahat ng aking mga damit ay aking personal na dinisenyo. Kapag ginagawa namin ang mga ito, isinasaing namin ang isang label na may pangalan ng aking tindahan. Lahat ng piraso ay mayroon ito. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Ang iyong damit ay walang label. Sabi mo binili mo ito sa aking tindahan, kaya tanungin mo ang iyong asawa kung talagang dito niya binili. Saan mo binili ang damit na ito? Ako, Magsalita ka. dito ko sana bibilhin. Pero napakamahal. Tapos may nagsabi mula sa pananahin ni Carter na mayroon silang parehong estilo sa kalahati ng presyo. Kaya doon na lang ako bumili. Din, ang kapal ng mukha mo. Isang bagay lang ang ipinabili ko sa iyo. Peke at mumurahin pa ang binigay mo para lokohin ako. Hintayin mo pag-uwi natin. Tara na. Huwag nang bumili ng peke. Talagang makukuha mo ang binayaran mo. Tapos na ang palabas, mga kaibigan. Chloe, kung alam mo na peke ang damit na iyon, bakit hindi mo agad sinabi at hinayaan mo siyang magdrama sa harapan? Dahil may mga peke na nabibili. Ang mga taong bumili nito ay hindi lang sila. Sa totoo lang, ang kanyang pagpapapel ay nagpakita sa lahat ng pagkakaiba ng mga peke at ng aming tunay na produkto. Sa ganoong paraan, napipigilan din ito ang sinumang nakabili ng peke. Nasisihin kami para humingi ng bayad pinsala. Wow, Chloe, ang galing mo. Bakit hindi ko naisip iyon? Pananahin ni Carter. Ano ng problema? Ikaw na naman. Ginoo, hindi ba't sinabi mo na mahirap gawin ang bestida ko? Ngayon, hindi naman pala mahirap kopyahin, di ba? Kopyahin ang ano? Ang bestida. Ganito lang talaga ang mga damit. Ano, ikaw pwedeng gumawa, ako hindi. Hindi ko kayang gawin yan. Nagbebenta ng peke at nagmamagaling ka pa? Joey, ano ba ang itinuturo sa'yo ni nanay? Maging tapat. Huwag mandaya. Binibini, peke ang best idang ito. Masama ang mga pekeng bagay. Ginang, nagbebenta ng peke ang tindahang ito, mga peke. Ikaw na munting bata. Huwag mong pagalitan ang anak ko. Nagbebenta ng peke, ganyan pa ang ugali. Halika kayo, tingnan ninyo. Nagbebenta ng peke at nang aapi ng mga suki. Teka, huwag kayong umalis. Sa panahon ngayon, hindi pa laganap ang mga aplikasyon para sa patent at wala pang matibay na batas. Pero sa kabutihang palad, mabilis magbago ang moda. Mukhang ang panalo lang ngayon ay sa pagiging malikhain at dekalidad. Chloe, ano ang pasadyang pananahi? Ito ay isang taong gumagawa ng pasadyang damit para sa mga kliyente. Ang dami na ngayong tindahan ng damit. Kung walang dagdag na serbisyo, paano ka magiging kakaiba? Paano mo pinagsasama-sama ang mga damit? Ipapakita ko sa'yo. Tara na. Sige. Bini-bini. Iminumungkahi ko. Chloe, bakit mo sinasabihan ang mga customer na huwag bumili ng damit? Payat ka at maganda ang proporsyon ng katawan mo. Itong bestida ay medyo maluwag para sa'yo. Mas bagay ito sa may mas mabilog na katawan. Siyempre, maganda ka pa rin naman dito. Pero, hindi nito na ibibigay diin ang magagandang parte ng katawan mo. Ano ba ang dapat kong isuot? Pwede mong subukan ito. Ang high-waisted cut na ito ay magpapahaba ng tingin sa iyong mga binti. Ipares mo ito sa maliwanag na kulay na pang-itaas at magiging mas buhay ang dating mo. Subukan mo. Susubukan ko. Ang ganda nga talaga. Bukod pa sa set na ito, pwede ka bang pumili ng dalawa pang iba para sa akin? Walang problema. Abala ka pala buong araw. Gutom na gutom ka na siguro. Sigurado, simula nang mag-alok tayo ng payo sa pananamit. Ang mga customer sa tindahan ay patuloy na damadami. Pero maganda naman iyon. Ay, sandali lang.
Joey, ano ito? Candied fruit skewers. Ang bait mo naman. Ang ganda ng takbo ng tindahan. Joey, itong munting malas, ay masaya na ang buhay ngayon. Mason, iuwi mo muna si Joey. Kailangan ko pang mag-inventory. CJ, tapusin mo na lang dito. Huwag kang magpapatagal. Palem, nanay. Paalam, mahal. Palem. Joey, Ikaw ba? ako ang nanay ni Joey. Hindi ikaw. Iniwan mo siya. Hindi ikaw ang nanay ko. Joey. Maaga pumanaw ang tatay niya. Simula nang bata pa siya, kaming dalawa na lang ang magkasama. Pero bilang isang inang nag-iisa, ang pagpapalaki sa kanya, napakahirap, wala akong magawa, kailangan ko siyang iwan, sa ilang kamag-anak, at nagtrabaho sa labas. Ah, talaga? Pero nang kami, nakita si Joey. Nakatira siya sa kalye. Hindi ko nalaman hanggang sa pag-uwi ko, na, pinalayas na nila siya. Mula noon, hinahanap ko na siya. Salamat sa Diyos at nakita ko siya. Joey, sumama ka na kay nanay, please. Hindi ako sasama sa'yo. Pinapahirapan mo lang ako. Joey, pinahirapan ka ba niya? Oo. Sinusubukan ko lang siyang disiplinahin. Dahil sinabi ni Joey, hindi siya sasama sa'yo, kaya hindi ko siya ibibigay sa'yo ngayon. Marahil dahil ako, bilang kanyang, tunay na ina. Matagal nang wala sa buhay niya. Sa ngayon, hindi ako humihingi ng marami. Sana mula ngayon. Mas madalas ko nang makita si Joey. Tapos na ba tayo rito? Kung hindi, aalis na kami. Sige, mabute ang anak. Dahil gusto mo siyang masyado, hayaan ko siyang maging tunay mong tatay. Mason, si Ginang Luis ba yan? Nandito ba siya kasama ang mga damit? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nagtanong ako sa istasyon ng pulis. Narinig ko kayong gustong ampunin si Joey, kaya iniwan ninyo ang impormasyon ninyo roon. Nandito ba si Joey? Kailangan ko siyang makita. Joey. Joey. Ang pangit naman dito. Umalis ka na, ayaw kang makita ni Joey. Anak ko siya, dugo at laman ko. Pakiusap, hayaan mo lang akong makita ang anak ko. Sino ka? Kumusta? Ginang. Ako si Jessica Cheng. Ako ang tunay na ina ni Joey. Ina ni Joey, akala ko iniwan mo siya. Ano ang ginagawa mo rito? Ako, wala akong magawa noon. Mahirap ang buhay, Ginang. Nanay ka rin. Paano mo hindi maiintindihan ang pinagdaanan ko? Akala ko tumigil na tayo. Sa paghahain ng tsaa rito. Bakit ang baho? Napaka-plastic. Mason, sino ito? Ito ang tunay na ina ni Joey. Ay, siya nga pala. Tingnan ninyo kung sino ang narito, ang ating dakilang benefactor. Ha? Mahal na mahal ko si Joey. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami magiging pamilya. Salamat sa pag-iwan mo sa kanya. Naging nanay ako, nang hindi dumaan sa sakit ng panganganak. Sa totoo lang, mahalaga pa rin sa akin si Joey. Wala akong ibang dahilan kung bakit ako narito. Gusto ko lang gawin ang higit pa para kay Joey. Oh, tama, marunong akong magluto. Ngayon, ako ang magluluto. Subukan ninyo ang aking luto. Luna, ano naman ang problema sa libreng pagkain? Oh, Chloe, hindi ba sa tingin mo, may kakaiba sa kanya? Pwede siyang maglaan ng oras para maghasik ng gulo, pero hindi tayo pwedeng laging nakaalerto. Upang malaman ang kanyang intensyon, panoorin mo ang kanyang mga kilos. Joey, hindi ba ang pechay, ang paborito mong pagkain? Ito ay, espesyal na ginawa ko para sa iyo. Jessica. Huwag mong sisihin si Joey. Alam ko. Galit pa rin si Joey. Sa akin. Sa totoo lang, sanay si Joey na may karne ang kanyang pagkain. Ito talaga ay, hindi naman gaanong nakakagana tingnan. Ayos lang. Mula ngayon, darating ako araw-araw para magluto para kay Joey. Mag-aaral akong gumawa ng lahat ng paborito niyang pagkain. Ay, ano ba? Araw-araw ka palang darating. Sa tingin mo ay papayag si Chloe dyan. Si Jessica ay talagang may masamang balak. Bakit mo pa kasi pinatira siya rito? Siya ang tunay na ina ni Joey. Paano natin siya mapipigilang makita ang sarili niyang anak?
Kung masyado nating ipipilit, baka kunin na lang niya si Joy at umalis, at wala tayong magagawa para pigilan siya. Halatang hindi lang siya narito para kay Joy. Ayun, may nakakaintindi rin pala. Yan pa ang napansin mo. Kung alam mo naman pala ang lahat, bakit? Alam ko ang iniisip niya. Pero alam ko rin, kung sino ka. Nagtiwala ako sa'yo. Hindi ito tungkol sa tiwala o sa kawalan nito, ano? Halimbawa, si Old Wang, nakipag-usap lang siya sa ibang babae nang medyo matagal ng konti, tapos ang asawa niya ay nagwala dahil doon. Pero ikaw, wala kang pakialam sa mga ganyan. Ibig sabihin lang noon. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin ay hindi mo lang talaga ako gusto. Ngayon? Sa tingin mo, hindi pa rin kita gusto. Nanay. Nanay. Nandito ako, mahal. Pasensya na, nanay. Hindi ko na uulitin. Pangako. Hoy, Joey, mabuti ba ang tulog mo kagabi? Huwag kang mag-alala. Kasama ko si Joy matulog gabi-gabi. Mabuti naman ang tulog niya. Gabi-gabi. Ano ba? Siya at si Mason, hindi sabay natutulog. Nagtataka ako kung alam ito ng matatandang Ford. Joey, paano kaya kung sa mami ka matulog mamayang gabi? Ayoko. Pero, kung patuloy kang matutulog kasama ni Chloe, baka makaapekto ito sa relasyon ni mommy at daddy. Ayos lang, Joy. Ang relasyon ni mommy at daddy ay napakatibay. Pero kahapon nakita ko, kinagat ni daddy ang bibig ni mommy. Ano bang sinasabi mo? Mason, ano bang ginagawa mo? Kinakagat ang bibig ni Chloe. Kain na tayo. Mukhang masarap ito. Tingnan natin kung gaano pa kitatagal ang munting love story ninyo. Ginang, tulungan ko po kayo dyan. Hindi na. Salamat, malapit na po akong matapos dito. Magaling po talaga ako sa pananahi. Hindi, bakit hindi ka muna magpahinga? Ako na po ang gagawa. Pakiusap, seryoso. Ayos lang talaga, matatapos ko ito kagad. Ay nako. Ano pong problema, nanay? Ikaw. Sayang naman ang magandang telang ito. Nagagalit ka sa isang pirasong tela lang. Ang babaw mo naman. Pasensya na po, Ginang. Gusto ko lang po talagang tumulong. Ayos lang. Gagawa na lang ako ng panibago. Mason, puntahan mo ang iba pang mga ginang. Dapat ma-deliver ngayon. CJ, Sige, umalis ka na. Mason, isama mo ako. Ginang. Narito po ako para kunin ang mga gawa niyo sa linggong ito. Ay, nandito si Mason. Handa na ang lahat ng damit. Pwede mo silang tingnan. Okay. Ginang, ang galing ninyo po. Alam kong nasa maaasahan ninyong mga kamay, ang mga damit ng pamilya namin, kaya't wala akong alinlangan. Mason, ang ganda naman ng dalagita. Kamag-anak mo siguro, no? Hindi. Siya ay. Ako ang tunay na ina ni Joey. Kasama ko na ngayon si Mason, sa pag-aalaga kay Joey. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ginang, bayaran ko muna po kayo. CJ. 26 na piraso lahat. 50 sentimos bawat isa. 50 sentimos. Ang mahal naman yan. Ganyan na po talaga ang presyo. At saka, kasunduan na po iyan ni Chlo. Tama. Heto, $13. Hindi na kailangan. Parang hindi ko pa kayo pagkakatiwalaan. Kunin mo itong isang piraso. Libre na iyan. Salamat po, Ginang. Walang anuman. Ginang, aalis na po ako. Dadalhin ko pa po ito sa ibang mga ginang. CJ. Sige po. Ingat ka. Mason, para sa isang piraso lang ng damit, 50 sentimos singil mo para sa paggawa. Ang mahal naman yan. Ang mga tao dito sa baryo, sa 20 sentimos lang, mag-aagawan silang gawin yan. Mababait naman sa atin ang mga taga-baryo. Ayaw nating samantalahin ang ating mga kapitbahay. Alam kong mabuti ang puso mo, pero nasasaktan akong makita na ang mahal ng singil ni Chloe, nawawalan ka ng malaking pera. Mataas ang presyo ni Chlo. Para masiguro ang kalidad ng mga damit, huwag kang magsalita tungkol sa hindi mo alam. Mason, alam kong mabuting tao ka. Nakikita ko lang kasi na, napakahirap ng ginagawa mo araw-araw. At ayaw kong masayang lang ang pera mo. Mason, alam mo, ang isang tao, ay talagang nangangailangan ng kasama na. Kung mahirap man o hindi, ay kami ang magdedesisyon yan. Dayuhan ka lang dito.
Hindi mo dapat masyadong pakialaman ang pera ng aming pamilya. Parang talagang mayaman ang pamilyang ito. Hindi, bago pa man ako makapasok dito, hindi ko talaga pwedeng hayaan si Chloe Bell na ubusin ang pera ng pamilya. Nitong mga nakaraang araw, ang mga damit mula sa mga ginang ay nabawasan ng kalahati. May problema ba? Nakakapagtaka nga, tuwing pupunta ako para kunin ang mga damit, halatang galit ang mga ginang. Kayong mga Ford ay talagang nagsasamantala sa amin. Ang pirasong ito, tapos na ako dito. Huwag niyo na rin akong isama. Ginang, anong ikinagagalit ninyong lahat? Kayo ang nagsabi niyan, 50 sentimos bawat piraso. Aminin niyo, inaamin ko. Ginang, hindi ba't palagi naman tayong nagtutulungan? Sa ganoong presyo, paano mo nasabi yan ng walang hiya? Nitong mga huling araw, sinisilip-silip mo ang bawat piraso ng damit. Para lang, bawasan pa ang bayad sa amin. Ginang, mataas ang aming pamantayan sa kalidad ng mga damit pero hindi yan nagbago. Bukod pa riyan, hindi pa kami nagbayad ng kahit sentimos na kulang. Binabayaran niyo kami. Tapos ipinapabalik ang babaeng iyon. Para kunin ulit yon. Na, sinong negosyante ang ganoon? Ang babaeng iyon? Anong nangyayari dito? Siya nga. Sa tuwing magbabayad ka at aalis, babalik agad siya. Siya nga. Ingat po, Ginang. Ingat. Ginang. Ano ito? Ano ang problema? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang problema? Tingnan mo ang malaking butas na ito. Sira na talaga ito. Hindi pwedeng mangyari yan. Napakaingat ko sa bawat damit na tinatahi ko. Hindi mo ba naayos ang pag-iimbak? Siguro kinain ng daga. Hindi. Sinusuri ko ang lahat araw-araw. Sige. Ang batch na ito ng mga damit, may butas dito, may punit naman doon. Hindi na talaga mabibenta. Pero nagtrabaho ka pa rin. Ganito na lang ang gagawin natin. Ibalik mo ang 30 sentimo bawat piraso, para hindi ka lugi, di ba? CJ. Minsan o 2 beses, pwede pa. Pero ginagawa mo ito sa bawat pagkakataon. Hindi na ako makakapagtrabaho. Para sa inyo, aalis na rin ako. Ginang, hindi mo pwedeng basta sabihin yan. Kung walang problema sa mga damit mo, bakit pa ako pupunta sa'yo? Kailan ka naging may pakialam sa negosyo ng pamilya namin? Mason, sinusubukan ko lang makatipid ng konti ang pamilya, yun lang. At nasaan ang perang iyon? Itinatabi ko yun para kay Joey. Ibigay mo sa akin. Mason, Isuko mo. O tatawag ako ng pulis. Ibalik mo. Pasensya na po. Talagang pasensya na po, Ginang. Ito po, pakikuha. Salamat. Mga Ginang, ito ang kulang na dapat kong bayaran. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Chloe, ikaw ay isang mahal. Pero mas mabuting bantayan mong mabuti ang iyong asawa. Huwag mo siyang hayaang makisama sa mga basura na ganyan. hoy, sino ang tinatawag mong basura? You. Ginang. Mason, sigurado ako na hindi lang. Sa ilang ginang na ito siya ng gulo, ganito ang gagawin natin. Kunin mo ang pera at bisitahin ang bawat pamilya para magsuri. Bukod sa kulang, bigyan ng lahat ng dagdag na bayad pinsala. Aba. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito. Luna. Nandito ako para humingi ng paumanhin sa lahat. Alam kong, nagkamali ako ngayon. Pero lahat ng ginawa ko ay pagsubok lang na makatipid kayo. Sandali. Ito ang aming tahanan, hindi iyo. Ako. Nagpapasalamat lang ako na inaalagaan ninyo si Joey para sa akin. Kaya gusto ko lang gumawa ng mabuti para sa inyo bilang kapalit. Mason, pahintulutan mo akong tumulong sa tindahan. Marunong ako sa ganitong klaseng tindahan. Hindi kita bibiguin. Jessica, hindi tayo pamilya. Hindi tayo magkaibigan. Lumayo ka lang. Iyon na, ang pinakamabuting magagawa mo para sa amin. Mason, ngayon, tama na. Kung ganoon ang nararamdaman mo, sa palagay ko hindi na dapat ako'y manatili pa. Pero ang totoo, hindi ko kayang iwanan si Joey. Ngayon, isasama ko siya sa akin. Jessica, tingnan mo, kulang tayo sa tauhan. Ganito na lang, mag-umpisa ka bukas. Sige. Chloe. Ang babaeng yon, si Jessica, ay nanggigipit sa atin gamit si Joy. Kung papasukin natin siya sa tindahan, sino ang nakakaalam kung anong gulo ang kanyang gagawin? Pero sa ngayon, wala tayong magagawa.
Hindi natin pwedeng. Hayaan siyang umalis kasama si Joy. Huwag kang mag-alala, bantayan ko siyang mabuti. Simple lang ang trabaho. Kapag may pumasok na customer, batiin mo sila at tulungan. Tingnan mo ang kanilang pangangatawan at estilo. At pumili ng damit na babagay sa kanila. Chloe, ang bago at uso ng estilo ng damit na ito. Pwede bang subukan ko ito? Ito ay para ibenta. Kung susubukan mo ito, sinong customer ang gugustuhin bumili nito? Hindi naman masisira ito. Dagdag pa, kung isusuot ko ito, parang isang buhay na mannequin para sa mga customer. Chloe, susubukan ko ito. Hoy, ikaw. Nanay, Joey, anong ginagawa mo rito? natakot ako baka pag initan ka niya, kaya pinasundo ako ni tatay. Nanay, nagiging pabigat ba ako? Siyempre naman hindi. Makita ka lang, Joy, nawawala ang pagod ko sa trabaho. Buti na lang, hindi abala ang tindahan ngayon. Dalhin kita mamaya para magmerienda. Ano sa tingin mo? Sige. Luna, bantayan mo muna ang tindahan. Anak, tara na. Gusto mo ng merienda? Fishball. Gusto mo ba ito? Heto, para sa iyo. Joey, mabuti naman ang trato ko sa iyo, di ba? Nanay, napakabuti ng treto mo sa akin. Ang ibig kong sabihin, ang iyong tunay na ina. Noon, ayaw niya akong tawaging nanay. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako natanggal sa pabrika. Malas ka. Mula ngayon, huwag mo akong tatawaging nanay. Hindi siya karapat-dapat na tawaging ina. Ang magagawa na lang natin ngayon ay tapusin agad ang papeles para sa pag-ampon. Para hindi na maulit iyon kay Joy. Pero siya, Ako na ang bahala. Bawat isang customer sa shop na ito, nipple ayes mo silang lahat. Ano nang nangyayari? Chloe, Mason. Kanina lang sa shop, may ilang customer na pumasok at nanggulo. Natakot ako na maapektuhan ang negosyo, kaya pinalayas ko sila. Hindi ko lang inasahan na masaktan si Luna ng ganito. Pasensya na. Ay, teka, huwag kang magdrama. Chloe, pag alis ninyo, 2 customer ang pumasok sa shop. Kumusta po, Ginang? Anong klaseng style ang hinahanap ninyo? Ang shop namin, ang may pinakamaraming style sa kalye na ito. Sige, maganda. Dito po. Hi, Binibini. May mixer ako mamayang gabi. Pwede mo ba akong tulungan mag-ayos ng outfit? Bakit hindi ka nalang magtingin-tingin, at tawagin mo ako kapag may nagustuhan ka? Madalas akong nagsusuot lang ng work clothes. Hindi ako masyadong magaling mag-ayos ng outfits. E di pumunta ka na lang, sa tailor shop sa tabi. Ang mga damit sa shop namin, ay napakamahal. Hindi ito para, sa kahit sino, alam mo. Hoy! Ano nang problema mo? Pumunta ako dito dahil nakita ko. Maganda ang mga style ng shop ninyo. At may designer. Kaya nandito ako. Tinutulungan namin ang mga customers sa styling, para maging mas maganda. Pero kung ang isang tao, ay pangit at hindi maganda sa simula pa lang, kahit na anong designer, hindi makakagawa ng milagro. Ikaw, CJ, sa ganyang ugali, hindi na ako muling tutungtong dito. Ginang, teka, anong nangyari? Bakit hindi mo tanungin? Ang salesperson ninyo, hindi lang ako, ang hindi nababalik, pati ang mga kakilala ko, ay hindi ko papayagang pumunta dito. Teka, huwag ka sanang umalis. Anong klaseng shop ito? Kung magpapatuloy ito, mapapalayas mo ang bawat isang customer. Sinasabi ko sa iyo, kung magpapatuloy ito, masama na nga na hindi man lang siya maglingkod ng maayos sa mga customer. Pinapalayas pa niya sila ng may insulto. Sinusubukan ko lang magkaroon ng mas magandang klase ng mga client. Jessica, baka hindi pa lang siya sanay, magiging mas magaling siya. Isara na natin para sa araw na ito. Joey, tara na. Panalo. Huwag mong nakawin ang pera ni Jessica. Joey, maging mabait ka. Hoy, huwag kang tatakbo, magnanakaw.
Paano ko nagawang manganak ng isang walang utang na loob na bata tulad mo? Sasabihin ko kay nanay at tatay na tumawag ng pulis at ipapaaresto ka. Nasaan ang pera ng tindahan? Ang mga kandado at bintana ay hindi man lang nahawakan. Ibig sabihin, may maisusi ang kumuha nito. Jessica. Chloe. Joey. Nawawala si Joey. May nahanap ba? Wala, ang tatay mo ay sumama kay Mason, at hanggang ngayon ay naghahanap pa rin sila. Kaninang umaga nang ako'y gumising. Wala na siya. Akala ko maaga siyang nagising. At hinanap si Mason. Sabihin mo nga sa akin, saan pupunta ang isang maliit na bata tulad niya? Kung saan-saan? Jessica, nakita mo ba siya? Hindi ko siya nakita. Joey, pagbalik natin sa mga Ford, dapat alam mo kung ano ang sasabihin. Joey, ang pagiging isang inang nag-iisa, at nakatira ng mag-isa, ay talagang mahirap. Nawalan na ako ng pag-asa. Kumuha lang ako ng kaunting pera mula sa tindahan. Ay pangako mo sa akin. Hindi mo sasabihin sa kanila, okay? Tinuruan ako ni nanay at tatay na mali ang magnakaw. Nanay at tatay, ha? Ako ang iyong ina, pero mas malapit ka sa kanila. Joey, kung mahal na mahal mo ang mga Ford na iyon, narito ang isang ideya, pakakasalan ko ang tatay mo. Sa ganoong paraan, magiging tunay na miyembro ka ng pamilya Ford, okay? Hindi kailanman makikisama si tatay sa isang masamang babae na tulad mo. Kaya nga kailangan mong tulungan ako. Pagkatapos mong bumalik sa mga Ford, magbigay ka ng magandang salita para sa akin. Ilayo mo ang tatay mo kay Chloe Bell. Sa ganoong paraan, ako ay magkakaroon ng pagkakataon. Sisiguraduhin kong mahulog siya sa akin. Ano ang masasabi mo? Hindi ako babalik. Hindi ko hahayaan na makialam ka sa pagitan ni nanay at tatay. Joey, kaya hindi mo lang ako pinapansin. Ngayon, ha? Sige. Kung gayon, huwag kang bumalik. Gusto mong malaman ng isang bagay. Kung malaman ng mga Ford na dahil sa kapabayaan ni Chloe, kaya ka nasaktan. Sa palagay mo tatanggapin pa ba nila siya? Joey. Nanay. Lele, okay lang, Joey. Huwag kang matakot. Jessica, anak mo siya. Sarili mong laman at dugo. Paano ka naging napakalupit? Kaya alam mo pala, na anak ko siya. Mas mabuti ang trato niya sa iyo, kaysa sa sarili niyang ina. Nang ipanganak ko siya, nawalan ako ng trabaho dahil sa kanya. Ngayong namumuhay na siya ng maginhawa, gusto na lang niya akong iwan. Wala siyang karapatan. Joey, umalis na tayo. Sa tingin mo saan ka pupunta? Umalis ka sa harapan ko. Kung lalabas ka sa pintuang iyon, wala na ako. Sinusumpa ko, hindi ko hahayaan ang alinman sa inyong dalawa. Mahal mo talaga siya, kaya pwede na kayong mamatay pareho. Jessica, bitawan mo ako. Ngayon, pwede pa nating ayusin ito. Talagang pakakawalan mo ako. Pumunta ako rito ngayon para kausapin ka tungkol sa pag-ampon kay Joy. Alam ng mga Ford na pumunta ako para makita ka. Kung papatayin mo ako ngayon, hindi ka rin makakatakas. Bakit hindi mo na lang pirmahan ang mga adoption papers? Ang nangyari rito ngayon, magpapanggap akong hindi ito nangyari. Bakit ko dapat pagkatiwalaan ka? May iba ka pa bang pagpipilian? Ayokong magkaroon si Joy ng isang mamamatay tao bilang ina. Narito ang mga adoption papers. Pirmahan mo lang ang mga ito at magpapanggap akong hindi ako naparito. Si Joey ay aking, sariling laman at dugo. Nang ipanganak ko siya, napakasakit ng pinagdaanan ko. Kung gusto mo siyang ampunin, sige. 2,000 piso. Kahit piso, huwag mong babaan. 2,000 piso. Sakita ng iyong tindahan, hindi dapat problema ang 2,000 piso. Bukod pa riyan, kilala akong nagbabago ng isip, kaya huwag kang magtagal. Baka magbago ang isip ko, at sa kalagayan ni Joey, mukhang wala kang masyadong oras para mag-isip. Maaari mo bang pangakuan na pagkatapos kunin ang 2,000 piso, hindi mo na muling gagambalain si Joy? Ang munting malas na ito, ay walang silbi sa akin. Gusto ko siyang malayo sa akin. CJ. Mahigit 400 piso lang ang dala ko. Sumama ka sa akin, at kukunin ko ang natitira. Walang problema. Nakuha ko na ang pera.
Eksaktong 1,600 piso. Isang babae ako na tumutupad sa salita. Ang munting malas na ito ay sa inyo na ngayon. Jessica Cheng, tama ba? Inaaresto ka sa pagnanakaw, pananakit, at panunuhol. Sumama ka sa amin. Ikaw. Ipinahamak mo ako. Ano ang inaasahan mo? Hindi ko naman sinabing, ako ay isang santo. Chloe Bell. Putang ina mo. Chloe, patingnan natin ang sugat mo. Ako ay, ayos lang. Joey. Chloe. Gising ka na pala. Okay ka lang ba? Nasaan si Joey? Nasa bahay siya, pinagmamatsyagan ni nanay. Sobrang delikado iyon, paano mo ko hindi man lang sinabihan kung may nangyari sa'yo? Ako. Natatakot akong mawala si Joey. Gaya ng pagkatakot ko na mawala kayong lahat. Dati wala akong pamilya, walang nagmamahal sa akin. Pero pagkatapos, nandyan ka na. At si nanay at tatay. Si Luna. At si Joey. Marami na akong taong nagmamahal sa akin ngayon. Kaya natatakot akong mawala kayong lahat. Na bumalik sa pagiging mag-isa. Pamilya na tayo simula pa lang. Walang anuman sa mundong ito ang makakapaghiwalay sa atin. Mason, naalala mo pa ba yung kasal natin? Sobrang hirap natin noon, halos wala tayong maipon na pera. Pero kung gusto mo, kapag gumaling ka na, magkakaroon tayo ng totoong kasal. Para na rin tayong matagal ng mag-asawa. Kasal. Gagawin natin ng bongga. Walang tipirin. Ako, si Chloe Bell, magpapakasal ng 1 beses lang sa buhay ko. Hindi ako dapat magkaroon ng pagsisisi. Inumin ko to. Chloe, dahan-dahan lang. Mataas ang tolerance ko sa alak. Kaya kong palabasin sa ilalim ng mesa ang sinuman. Sobrang saya ko ngayon. Kukuha pa ko. Tara, inuman na. Alam mo, talagang malungkot akong tao. Alam mo ba iyon? Wala pa akong lalaking nagmahal sa akin sa buong buhay ko. Noong araw na ipinanganak ako, walang tao ang dumating para bisitahin ako. Patingin nga ng mga ebs mo. Para magpainit sa malamig at malungkot kong puso. Chloe, sobra na ang nainom mo. Masakit ang puso ko kung hindi ako iinom ng kaunti. Hindi ko masasabi ang mga bagay na ito mula sa kaibuturan ng puso ko. Ginagamit ko lang ang alak bilang lakas ng loob para buksan ang puso ko sa'yo. Ganoon ba? Pero bakit narinig ko kay Luna? Na pinalitan mo ang alak mo. Hilo na hilo ako. Lasing ka man o hindi, painitin ko ang malamig mong puso. Ay, ebs pala. Ha, nakaligtas tayo. Dati, kahit na mag-asawa tayo, palagi kong naiisip na parang ang layo-layo mo, parang hindi mo ako gusto. O ang pamilya ko. Minsan naiisip ko, baka dapat maghiwalay na lang tayo, hayaan na kita. Hayaan kang mabuhay sa buhay na gusto mo. Eh ngayon? Ngayon, parang masyado tayong magkalapit. Well, unang beses ko lang mag-asawa, wala pa akong masyadong karanasan. Kung hindi mo gusto, Mahal ko ito. Gusto ko ito. Mahal. Gusto kong mas maging malapit pa. Huwag na tayong maghiwalay, okay? mahal na ang tawag sa akin ngayon, eh ano pa ang hinihintay natin? Ano ang ibig mong sabihin? Ano sa palagay mo? Matulog. Luna, ikaw ang pumunta sa tindahan ngayon. Hayaan mong matulog si Chloe. Okay, sige. Pero kagabi, maaga pa lang, pumasok na si nanay sa kwarto niya, di ba? Huwag kang magsalita, bata, Chloe. Magandang umaga, Chloe. Magandang umaga. Hoy, Luna. Ang ganda na ng takbo ng tindahan natin ngayon.
Plano kong magbukas ng isa pang branch. Ikaw na kaya ang maging manager? Hirap na ang mga ginang sa dami ng order. Walang laman ang mga istante sa bagong branch. Siyempre, hindi tayo pwedeng umasa lang sa pagtatrabaho kasama ang mga ginang. Kailangan nating makipagtulungan sa isang pabrika ng damit. Kapag nakipagtulungan na tayo sa isang pabrika ng damit, magagawa natin sa bandang huli ang, Tingnan mo to. Hello, Director. Narito po ako para, Direktor. Hello, Direktor. Akin to. Akin. Dito. talakayin ang isang partnership. Ano to, palengke? Bakit ang daming tao? Huwag kayong magkagulo mga kaibigan. Excuse me po. Direktor, tingnan ninyo po ang aking mga materyales. Isa-isa lang. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Direktor, isang karangalan. Pakiusap, suriin ninyo ang mga materyales ng aming bautike. Kami ay isang original na designer brand. Ano ang tawag mo sa akin? Director. Bulag ka ba? Napapaligiran ang direktor ng mga iyon. Hindi ako nagkakamali. Kahit na siya ay nakasuot, parang isang executive, ganap siyang napupuno. Nawawala siya sa sarili kapag maraming tao. Wala siyang tibay ng loob. Hindi siya ang tagapagpasya. At sa dami ng mga materyales na iyon, tinatanggap lang niya ng hindi tinitingnan, na nagsasabi sa akin na wala siyang otoridad para suriin ang mga ito. Pero, babae ako. Ano ang masama sa pagiging babae? Ang mundo ay binubuo ng mga lalaki at babae. Sino ang nagsasabing ang mga babae ay hindi maaaring magkaroon ng sariling karera? Gusto ko ang iyong determinasyon. Tigilan na ang pagtatalo. Ang aming garment factory ay nakapili na ng partner. Ito ang binibini dito, ang Close Boutique. Wala pang sinasabi ang direktor. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magpasya? Ito si Director Evans. Ako ang kanyang sekretarya. Ikaw ang direktor, nabulag kami, aminado ako, pero hindi ninyo. Maaaring gamitin ang aming pagkakamali bilang dahilan para piliin siya. Pinili ko siya dahil mas malakas ang konsepto ng disenyo ng kanyang brand. Mas akma ito sa paparating na merkado. Puro salita lang yan. Pinipili mo lang siya dahil babae siya. Tulad mo, di ba? Ano naman, minamaliit mo ang mga babae. Di huwag kang magbukas ng tindahan ng damit pambabae. Huwag kang kumita sa mga babae. Huwag kang dumating dito para mamalimos. Nang deal sa direktor. Ikaw, mag-ingat ka sa pagsasalita. Sinasabi ko lang ang iniisip ng lahat. CJ, diretsahan na lang ako. Ang kita ng kanyang bautike ay mas mataas kaysa sa alinman sa mga tindahan ninyo. Walang duda, ang pakikipag-partner sa kanya ay nagbibigay sa amin ng mas maraming seguridad. Binibining Bell. Sana'y maging masaya ang ating partnership. Bukas na kami. Ang Close Women's Wear ay magbubukas ng bagong sanggay. 20% bawas sa lahat. Maligayang bati, Chlo. Sa pagbubukas ng iyong kauna-unahang sangay, magdiwang tayong lahat. Mula ngayon, magsosyo na tayo. Director Evans, may isang bagay pala na nais kong ikonsulta sa inyo. CJ, lahat ng damit na dati kong itinitinda ay gawa ng mga ginang sa aming baryo. Talagang napaka-epektibo nila, magagaling na manggagawa, pero mula nang magsimula akong makipagtulungan sa inyo, wala na silang masyadong ginagawa. Chlo, kahit na magkalapit tayo, hindi ko basta maibibigay ang mga espesyal na pabor. Eldeneth. Naiintindihan ko. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Kaya, papuntahin mo na lang sila para sa isang interview. Basta't makapasa sila sa interview, tatanggapin namin ang marami hanggat kaya namin. Director Evans. Halika na, kayong lahat. Handa na ang hapunan. Tungkol sa abiso na bumalik sa lungsod, nakuha rin namin. Hulaan mo. Makakauwi na tayo sa wakas. Pero naisip ko na magrenta ng lugar sa bayan. Sobrang abala sa tindahan. Hindi ko ito may iwan. CJ, ikaw ang bahala. Chloe. Ngayong may tumutulong na sa tindahan. Dapat magpahinga ka muna. Huwag mong pabugbugin ang sarili mo. Nanay. Ako rin naman, tumutulong araw-araw sa tindahan. Bakit ako hindi mo inaalagaan? Tita Luna, nagmamalasakit ako sa'yo. Oh, kahit papaano, si Joey ang may malasakit sa akin. Hindi tulad ng iba, na sobrang may kinikilingan. Tungkol sa tindahan, nakaayos na ang lahat. Sa ilang araw, magbabakasyon ang buong pamilya sa Timog. At magsasaya. Yay! Well, Chloe, kayo na lang ang umalis. Kaming mag-asawa hindi na kami bata tulad ng dati. Huwag na kaming sumama at maging pabigat. Tatay, nako,
Sige na, sabi nila, ginto ang kalsada doon, sumisikat na. Araw-araw akong lalakad na nakayuko, at kukolekta ng lahat ng ginto. Munting mahilig sa pera ka talaga, malay mo, makasalubong pa tayo ng artista. Heto ka. Kahit na napadpad ako sa mundong ito. Dito mismo, may pamilya akong nagmamahal sa akin. Diyos ko po, ngayon tama ang sinasabi mo.